Mateo, ang henyo. Credit to the author. M1521-30. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Walang silbi. Kahit malakas ang mga batas mo sa espasyo, napakababa ng antas na naunawaan mo. Sumuko ka na. Walang pakialam na sabi ng malamig na babae. Hey, baka hindi ganoon. Lumaban ka ulit. Gumalaw ang figure ni Mateo, at muling pinakawalan ang phantom kill. Hindi nagsalita ang babaeng mukhang malamig. Kumalat ang ice domain, ang dulo ng espada ay hindi umaalis sa paligid ni Mateo. Ang dalawang tao ay mga nangungunang eksperto sa kapangyarihan ng mga batas. Ito ang unang pagkakataon na nakapantay ang kapangyarihan ng batas ni Mateo. Iginiit niya ang kanyang teknik sa paggalaw hanggang sa limitasyon ngunit hindi pa rin niya magawang makalusot sa babae. Ang kanyang teritoryong yelo ay parang isang malaking lambat na gumagapos sa mga kamay at paa ni Mateo. Sa totoo lang, hindi si Mateo ang katapat ng babae. Ang tunay na galaw ni Mateo para pumatay ay ang paggamit ng daybreak sa ilalim ng estado ng phantom kill. Pagsikat ng araw, ang galaw na ito ay sumire sa napakaraming galaw sa ilalim ng langit. Lalo na't napakasensitibo ni Mateo sa mga galaw ng espada. Matagal na niyang natuklasan ang kahinaan ng malamig na babae. Sa ganitong paraan lang, hindi na niya magagawang magkaroon ng pag-unawa sa mga batas pangkalawakan. Gusto niyang pilitin ang sarili hanggang sa limitasyon, upang maunawaan ang mga batas sa espasyo sa ilalim ng estado ng sukdulan. Sa kasalukuyan, isang koneksyon na ang nabuo sa pagitan ng kanyang mga batas sa Sword Dao at mga batas sa espasyo. Natuklasan ni Mateo na ang pakikipag-ugnayan sa mga batas sa espasyo sa pamamagitan ng mga batas ni Sword Dao ay nagbubunga ng dobleng resulta sa kalahati ng pagsisikap. Kahit na malakas ang kalaban niya dati, hindi niya naabot ang antas ng malamig na babae. Sa pagharap sa kanya, talagang inilabas ni Mateo ang lahat ng kanyang lakas. Sa ganitong kalagayan, mas madali para kay Mateo na makalusot. Natuklasan ni Mateo na ang mga sinaunang henyong ito ay pawang may kakaibang kaalaman sa kapangyarihan ng mga batas. Tulad ng babaeng ito, na kayang pagsamahin ang mga batas ng Sword Dao at mga batas ng yelo sa ganitong antas, isa siyang tunay na pambihirang talento noon, ang kanyang lakas ang naghahari sa panahong iyon. Ang ganitong uri ng palitan ay dalawang magkaibang konsepto mula kay Mateo na nakikipaglaban sa kanyang sarili sa loob ng Death Cultivation Space. Ang pagiging sarili niyang kalaban ay paulit-ulit na lumalampas. Isang patayong pag-unlad. Ngunit ang pakikipagkompetensya sa mga henyong ito ay pagtitipon ng mga kalakasan ng lahat. Isang pawalang na pag-unlad. Kayang-kaya ni Mateo na labanan ang sarili niya nang walang tigil. Ngunit pambihirang pagkakataon ito para makipagpalitan ng suntok sa mga sinaunang henyong ito. Walang silbi. Ang iyong banal na diwa ay natutunaw ng napakabilis ng ganito. Huwag ka pa ring umatras, mamamatay ka. Lumabas ang malamig na boses ng babae. Kahit na ang babae ay isang napakagandang babae, malinaw na pinahahalagahan niya ang talentong napukaw ni Mateo, at iyon ang dahilan kung bakit siya nagbabala ng ganito. Maliban na lang, hindi pinansin ni Mateo ang opinyon ng ibang tao. Hindi niya pinakinggan ang mga sinabi nito. Humph! Matigas ang ulo at kalbo ang ulo. Nang makita ng babae na hindi nakinig si Mateo sa payo, hindi na siya nagpigil pa, at biglang bumilis ang kanyang mahabang espada. Espada na malinaw na parang nagyelo. Ang espadang ito ang obra maestra ng kanyang Sword Dao. Isang napakalamig na batas ni Sword Dao ang lumabas ng harapan, dahilan para halos magyelo sa hangin ang phantom kill ni Mateo. Ang amoy ng kamatayan ay nanggagaling sa harapan. Paf! Nagtagpo ang mga figure ng dalawang tao, agad na tumigil ang kanilang mga galaw. Tumulo. Tumulo. Butas ang tiyan ni Mateo, at umaagos ang dugo. Haha, sa wakas natalo na ang batang ito. Sa wakas natalo na rin. Sa pagkakataong ito, hindi na ito maaaring magkamali, di ba? Nang makita ang eksenang ito, natuwa si Boris sa pagtawa. Nakahinga ng maluwag ang lahat. Masyadong mabigat ang pressure na idinulot ni Mateo sa kanila. Dahil nalampasan niya ang lahat ng pagsubok, nakarating na siya sa ika-13 round. Lalo na si Fred, nalampasan niya ang lahat hanggang sa ika-9 na round ng sabay-sabay. Alam na alam niya kung gaano kalaking pagkakaiba ang bawat round.
Masasabing tumaas ng hiemetriko ang kahirapan. Pero mas marami pang 4 na rounds ang nalampasan ni Mateo kaysa sa kanya. Masyadong malaki ang pagkakaibang ito. Sa bawat paglusot ni Mateo sa isang round, parang may nadagdag na malaking bundok sa puso niya. Sobrang bigat. Ngayon, nang makitang natalo si Mateo, sa wakas ay nakahinga na siya ng maluwag. Pero hindi nagtagal, naging matigas ang ekspresyon ng kanilang mga mukha. Ito. Paano ito nangyari? Nababahalang sabi ni Batu. Sa palabas, unti-unting naglaho ang figure ng babae. Ito ang tanda ng pagiging pinatay. Malinaw na dapat sana'y nanalo ang babae. Paano? Paano siya napatay? Tanong ni Fred nang may pagtataka. Sa espasyo, muling lumambot ang anyo ng malamig na babae. Puno ng gulat ang kanyang mga mata nang tumingin kay Mateo. Baliw ka. Malamig na sabi ng babae. Medyo miserable ang kalagayan ni Mateo. Kahit na naiikot na niya ang Tyrant Dragon Regeneration Art, ang bilis ng paggaling ay malinaw na hindi kayang abutin ang bilis ng pagsira ng kapangyarihan ng mga batas. Nang marinig ang sinabi ng babae, malungkot na ngumiti si Mateo at sinabing, pero nanalo ako, di ba? Isa pa. Naiintindihan ko naman. Kanina, nang si Mateo ay itinulak sa limitasyon, ang mga batas sa espasyo ng unang patong ng langit sa unang yugto ay sa wakas ay nakarating sa kaharian ng dakilang pagkumpleto. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nalagpasan ni Mateo ang silang ng Ice Domain, ang kanyang figure ay naglakbay sa kalawakan ng kakaiba, na unang napatay ang babae. Gayunpaman, ang sword clear like frost ng babae ay hindi rin para sa palabas. Sa ilalim ng maliit na distansyang iyon, tumago pa rin ito sa tiyan ni Mateo. Ang huling resulta ay nasugatan si Mateo, habang namatay naman ang malamig na babae. Umikot ang magandang mga mata ng babaeng mukhang malamig at walang pakialam na sinabi niya, panalo ka. Pumunta ka sa susunod na round. Naunawaan mo ang mga batas sa espasyo, ang ilang taong nasa likuran ay hindi mo nakatapat. Gayunpaman, si Jiang Xing ng huling round ay kilala bilang pinakamalakas sa kasaysayan ng Purple Extreme Sect. Kailangan mong mag-ingat. Sinasabing pareho mo siya, isa ring baliw. Naging seryoso ang ekspresyon ni Mateo. Para magawang maging seryoso ang malamig na babae, talagang napakalakas niya. Kailangang malaman ng isang tao na ang talento ng babaeng ito ay talagang pambihira sa mundo. Dahil sa kakayahang maunawaan ang mga batas ng Sword Dao at mga batas ng Yellow hanggang sa ikatlong patong na langit sa kalahating hakbang na Origin Deity Realm, at pagsamahin ito sa isa, hindi ito talaga ang kayang gawin ng isang karaniwang tao. Pagkatapos makarating si Mateo sa Heavenspan World, nakakita rin siya ng ilang tinatawag na mga henyo. Hindi pa siya nakatagpo ng sino man na may kakayahang pagsamahin ang kapangyarihan ng mga batas noon. Sa mga taong dumating sa pagkakataong ito, hindi niya alam kung mayroon bang sino man na maaaring pagsamahin ang kapangyarihan ng mga batas. Ngunit naisip ni Mateo na walang sino man ang makakarating sa 13 round na ito. Mukhang kailangan talaga niyang maging maingat ng kaunti sa Jiang Xing na ito. Tumango si Mateo at sabay na nagkayem ng mga kamay, maraming salamat, mag-iingat ako. Bahagyang tumango ang mamig na babae at direktang inilayo si Mateo. Sa hanay ng mga sundalo, mabilis na gumagaling ang mga pinsala at ang banal na asensya ni Mateo. Napakalakas na array formation para maging mas malakas pa kaysa sa mga ordinaryong medicinal pills. Malamang nakakaiba ang lakas ng Purple Extreme Sect na ito noon. Ramdam ang mabilis na paggaling ng mga pinsala, sabi ni Mateo nang may pabago-bagong emosyon. Phantom Kill kasama ang mga batas sa espasyo, ang kapangyarihan ay talagang pambihira. Ang sword art na ito ay hindi na maaaring tawaging Phantom Kill. Ano ang itatawag dito? Ang misteryo ng galaw na ito ay nasa kawalan nito ng mahuhulaan, na ginagawang hindi ito maintindihan ng kalaban. Bakit hindi mo na lang ito tawaging Misty Sword Art? Bulong ni Mateo sa sarili. Sa kasalukuyan, sa mga sword arts ni Mateo, naglalaman na ito ng ilang special powers of laws. Nagbago na ang lasa ng orihinal na galaw ng Phantom Kill. Ito ay isang hakbang na nagsanib ng mga batas ng Sword Dao at mga batas sa espasyo, katulad ng sa Sword Clear Like Frost ng malamig na babaeng iyon. Dahil sa pagdaragdag ng mga batas pangkalawakan, ang galaw ng espada ni Mateo ay naging mas pabago-bago at mahirap hulihin.
Kaya naman, angkop lang na tawagin ni Mateo ang bagong galaw na ito bilang Misty Sword Art. 1522. Gaya nga ng hinulan ng babae, habang nakikipaglaban sa iilang tagapag-alaga na sumusunod sa kanya, walang naging hadlang si Mateo sa buong proseso. Nang matapos niya ang ika-17 tagapag-alaga, lahat ng mga henyo sa labas ay natulala. Naramdaman lang ni Fred na medyo natuyo ang bibig niya. Ganito pala kalakas ang lakas ng Mateo na ito. Nakarating siya sa ika-9 na round, si Mateo naman ay nakarating sa ika-18 round. Ang pagkakaiba ba sa pagitan niya at ng isang napakalaking Fiend General na ganap na tapos ay umaabot pala sa 9 na tao. Ang 9 na taong ito ay hindi lamang kasing simple ng pagdoble. Ang 9 na taong ito sa likuran, ang kanilang lakas ay mas malakas kumpara sa unang 9 na tao. Hindi ko talaga alam kung saang aspeto malakas ang lalaking ito. Gusto ko talagang makipaglaban ng maayos sa kanya kapag lumabas na siya. Hindi matiis ang makati ng puso ni Batu. Medyo nagdududa siya kung ang mga kalaban ni Mateo ay kapareho lang ba ng sa kanila. Lalo na ang laban kung saan nanalo siya laban sa babaeng mukhang malamig. Malinaw na nakita ng lahat na tinusok ng babae ang tiyan ni Mateo gamit ang isang espada. Pero bakit sa huli ay siya pa ang nanalo Mateo? Hey! Ito na ang huling laban. Malalaman din natin ang magiging resulta sa lalong madaling panahon. Sabi ni Fred nang may malamig na ngiti. Tiningnan ni Mateo ang lalaking nakaitim sa harap niya, nakaramdam ng hindi pa naganap na presyon. Kahit malakas ang babae, hindi niya talaga siya nabibigyan ng ganitong uri ng malakas na pakiramdam ng pang-aapi. Bago pa man makita si Jiang Xing, hindi rin maisip ni Mateo na ang isang half-step origin deity martial artist ay magbibigay sa kanya ng ganito kalakas na pressure. Ang mga basurang yan ang dahilan kung bakit nakapasok ang isang mahinang tulad mo sa bahay ko. Malamig na sanggal ni Zhang Jian. Tumaas ang kilay ni Mateo, mahina ba siya? Ang mga tagapag-alaga ng 17 rounds kanina, lahat sila ay mga taong kamangha-mangha ang talento. Nang marating niya si Jiang Xing dito, naging basura na talaga siya. Bahagyang kumunat ang mga sulok ng bibig ni Mateo at sinabing, sabi nilang lahat ay baliw ka. Hindi ko inaasahan na. Isa kang mapang mataas na baliw. Walang pakialam si Jiang Xing at malamig pa ring sinabi, hindi naman sa nagmamataas ako, pero hindi ka karapat-dapat na makita ako. Hindi ako matatalo sa parehong ranggo. Ikaw, isang simpleng kahangahangang heaven glimpse, anong karapatan mong makita ang aking mga mahiwagang tanawin? Umakyat hanggang langit ang kay-abangan ni Jiang Xing, at minamaliit ang tingin kay Mateo. Sa paningin niya, wala siyang kalaban sa iisang realm, lalo na't mas mababa pa ang ranggo ng realm ni Mateo kaysa sa kanya. Medyo nakakatawa lang sa pandinig ni Mateo ang mga salitang iyon. Walang talo sa parehong kaharian, kahit siya ay hindi nang ahas na sabihin ang ganitong uri ng mga salita. Walang kahihiyang sinabi ito ni Jiang Xing. Malawak ang Heavenspan World, mga henyo na kasing dami ng balahibo ng baka. Sino ang maglalakas loob na magsabi na sila ay walang talo sa parehong ranggo? Naniniwala siyang si Jiang Xing ay talagang isang matigas na karakter. Ngunit para masabi ang ganitong uri ng mga salita, hindi na siya kumpiyansa, kundi mayabang. Ngumiti si Mateo at sinabing, hey, pasensya na, simula noon, ngayon lang ako nakatagpo ng katapat na nasa parehong ranggo. Mapanghamak na sabi ni Jiang Xing, ganoon ba? Napaka-confident mo. Kung gayon ay sisirain ko ng lubusan ang tiwala mo sa sarili ngayon. Ipapaalam ko sa iyo ang kakaiba ng henyo at pagiging pangkaraniwan. Tere na, inaabangan ko na yan, ge. Niyes. Sinadya ni Mateo na ilabas ang kanyang tono para ipahayag ang kanyang paghamak. Labis niyang kinasusuklaman ang tinatawag na pinakamalakas na taong ito. Si Jiang Xing ay mayroong katangiang hindi natitinag na parang bundok. Hindi siya nagalit dahil sa pang-aasar na ginawa ni Mateo. Biglang tumaas ang kilay ni Mateo. Bumagsak ang aura ni Jiang Xing, at tuluyang nawala ng aura sa kahangahangang pagkumpleto ng Heaven Glimpse. Katulad ng kay Mateo. Nagulat ka ba? Walang pakialam na tanong ni Jiang Xing. Tumango si Mateo nang may katapatan at sinabing, medyo nagulat nga ako. Sabi ni Jiang Xing, sabi ko na nga ba, walang talo sa parehong kaharian. Ginagamit ko pa rin ang half-step origin deity para harapin ka, ano ang pagkakaiba ko sa mga basurang iyon?
Nagkibit-balikat si Mateo at sinabing, sige, basta't masaya ka. Natuklasan ni Mateo na wala talagang paraan para makipag-usap sa arroganteng lalaking ito. Sa labas ng mundo, isang grupo ng mga tao ang tumingin sa eksenang ito na nanlalaki ang mga mata at natigilan, puno ng pagtataka. Ko, baliw ba ang lalaking ito? Para talagang supulan ang kanyang kaharian para harapin si Source Knight. Napakamayabang naman ng lalaking ito. Ito ay isang tipikal na kaso ng paghahanap ng gulo. Maya-maya, tingnan mo kung paano siya mamamatay. Kahit na nadama ni Fred at Bato na hindi dapat umabot si Mateo sa hakbang na ito, tungkol sa lakas ni Mateo, wala silang pagtutol. Nang makitang pinipigilan ni Jiang Xing ang kanyang kaharian para harapin si Mateo, hindi rin sila makapaniwala. Bilang tugon sa pananaw ng ibang tao, ipinahayag din nila ang kanilang pagsang-ayon. Samantala, dalawang maiikling espada ang lumitaw sa mga kamay ni Jiang Xing na parang isang mahika. Agad na nagpakita ng kanyang galing ang buong pagkatao niya. Ang mabilis at mabangis na aura na nagmumula sa harapan ay nagdulot din ng pagbabago sa mukha ni Mateo. Bagamat arrogant ang lalaking ito, ang kanyang lakas ay tiyak na hindi maikakaila. Kahit na pinigilan ng kabilang partido ang kanyang kaharian, hindi rin ito pinangahas ni Mateo na maliitin. Sa loob ng 10 galaw, makakaalis ka na. Pag-unawa sa sword art, bitawan mo na. Mahina na sigaw ni Jiang Xing, ang buong katawan niya ay tumakbo palabas na parang isang cheetah, at dumating sa harap ni Mateo sa isang kisap mata. Dalawang maiikling espada, ang isa ay hiniwa patungo sa lalamunan ni Mateo, ang isa naman ay diretsyong sinaksak sa tiyan ni Mateo, ang kanilang kooperasyon ay tuloy-tuloy. Tumawa ng malamig si Mateo, at ang Evil Extermination Sword ay biglang bumubuga ng kakaiba. Maalab na sining ng espada. Malabo lang ang naramdaman ni Jiang Xing sa kanyang harapan. Ang mahabang espada ni Mateo ay nakarating pa rin sa harap niya kahit nakalaunan ay inihagis ito. Hindi naman maliit ang pagkabiglang ito. Agad niyang binago ang kanyang galaw, winalis ang espada ni Mateo. Ngunit ang pagbabagong ito ng hakbang ay nawala ng inisyatiba. 1 pulgadang kulang, 1 pulgadang panganib. Ang sikreto ng maiikling espada ay nasa malapitang labanan. Pero umasa si Mateo sa haba ng kanyang espada at direktang pinigilan si Jiang Xing. Nagpalitan ng galaw, labis na nagalit si Jiang Xing. Bata, lumalabas na naiintindihan mo pala ang mga batas sa espasyo. Hindi nakakapagtaka na napakayabang mo. Nakakahiya, ang babaw naman ng mga batas sa espasyo mo. Malamig na sigaw ni Jiang Xing, sabay sumalpok muli. Sa pagkakataong ito, sukdulan na ang bilis ni Jiang Xing. Naging makahulugan ang tingin ni Mateo, agad na nakita ang aktwal na sitwasyon ni Jiang Xing. Mga batas ng maiikling espada na engranding pagkumpleto ng 3 patong ng langit, at pinagsamang mga batas ng hangin na engranding pagkumpleto ng 3 patong ng langit. Bukod pa rito, tila may mga sekreto pa rin ang maiikling espada ni Jiang Xing na hindi niya nabubunyag. Kalantang! 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 Sa harap ng isang eksperto, hindi naglakas loob si Mateo na itago ang kanyang lakas. Ang dalawang maiikling espada ay pabago-bago tulad ng kanyang Evil Extermination Sword. Isang sandali ng kapabayaan at ito ay nakamamatay. Pero sa parehong ranggo, hindi talaga natatakot si Mateo kay Jiang Xing. Para makatakas si Mateo sa mga kaharian at makalaban, hindi lang ang pag-unawa sa mga batas ang kanyang inaasahan, kundi pati na rin ang kanyang makapal na banal na diwa. Ang Chaos Divine Essence ni Mateo ay naging dahilan upang maging napakabigat ng kanyang mga martial techniques. May epekto ito na pinapalakas ang kanyang martial technique mismo. Kaya naman, nakakatawa para kay Jiang Xing na supulan si Mateo sa ilalim ng parehong kaharian. Mabilis na natuklasan ni Jiang Xing ang puntong ito. Gaano man kabilis ang kanyang teknik sa paggalaw, halos mahabol niya lang ang bilis ni Mateo. Natuklasan niya sa kanyang pagkadismaya na sa ilalim ng parehong kaharian, wala siyang magagawa sa kabilang panig. Pantay ang pagkakatugma ng dalawang tao. Clank! Naghiwalay ang dalawang tao mula sa sagupaan. Tumingin si Mateo kay Jiang Xing nang may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti at sinabing, naka-80 galaw na, masyado nang malaki ang ipinagmamalaki mo, di ba? Ito ang kawalan ng talo sa parehong kaharian na ipinagmamalaki mo kanina. Madilim ang mukha ni Jiang Xing pero hindi niya alam kung paano pabulaanan ang mga sinabi ni Mateo. Ito pa rin ang unang pagkakataon sa buhay niya na hindi siya nakakuha ng anumang kalamangan sa ilalim ng parehong kaharian.
Ang batang ito sa kabilang banda ay napakalakas, higit pa sa inaasahan. Kahit ayaw niyang aminin, masyado naman talaga siyang nagyabang kanina. Mukhang minamaliit talaga kita. Bata, may kwalifikasyon ka para maging kalaban ko. Pero, matagumpay mo rin akong nagalit. Ngayon, gagamitin ko ang buong lakas ko para lumaban. Malamig na sabi ni Jiang Xing. Ngumisi si Mateo at sinabing, malugod na tinatanggap. 1523. Hahaha, nakakatawa talaga ang guardian nitong huling round. Ang pag-overestimate pa nga ng sarili niyang kakayahan at pagsupil sa kanyang kaharian. Alam na niya ang husay ni Mateo, di ba? Ito ay puro pagkabagot at paghahanap ng gulo. Kung kaya mong umabot sa ika-18 antas, maaari bang maging mahina ang lakas ng isang tao? Hey, parang minamaliit niya si Source Knight. Dahil dito, malakas ang sampal sa mukha niya, di ba? Kahit hindi nila marinig ang usapan sa loob ng lugar, mula sa pangkalahatang itsura, mahihinuha pa rin ng isa ang ugali ni Jiang Xing. Ang kayabangan at pagmamataas na iyon, ramdam na iyon kahit sa pamamagitan ng projection. Kahit na ayaw ng mga henyong ito sa labas kay Mateo, para makaabot si Mateo sa ika-18 round, kahit papaano ay kinakatawan niya sila. Kayang talunin ni Jiang Xing si Mateo, o patayin pa nga si Mateo, pero hindi niya ito kayang hamakin. Sinasampal nito ang lahat sa kanilang mga mukha. Sa ilalim ng ganitong kakaibang psikolohikal na impluensya, nang makitang sinampal sa mukha ni Mateo si Jiang Xing, nakaramdam siya ng labis na kalayaan. Malamang na hindi na maganda ang sitwasyon ni Source Knight. Ang tagapag-alaga nitong ika-18 round ay tunay ngang makapangyarihan. Hindi na siya katulad ng dati na maihahambing ng mga taong iyon, biglang sabi ni Batu. Tungkol dito, malinaw na sumang-ayon din si Fred at Tumango, kung tama ang aking mga hula, malamang ginawa na ni Source Knight ang kanya makakaya ngayon lang. Habang pinipigilan pa rin ng tagapag-alaga na ito ang kanyang kaharian. May bahid ng emosyong sabi ni Batu, gusto ko talagang makapasok ng personal sa lugar na ito at mapanood ang laban na ito. Ito na talaga ang sukdulang labanan ng Fiend General Realm. Nang makabawi sa Half-Step Origin Deity Realm, ang buong pagkatao ni Jiang Xing ay nagbigay ng isang bagong aura. Handa nang mamatay. Tumawa ng malamig si Jiang Xing, at unti-unting nanlalabo ang kanyang anyo. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Mateo. Biglang lumabas ang Misty Sword Art, at ang buong pagkatao niya ay naglaho rin sa kinaroroonan niya. Tila nawala na lang bigla ang dalawang tao. Kalantang. 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 Sa kawalan, nagbanggaan ang mga metal. Panapanang kumislap ang mga bahid ng malamig na liwanag. Dalawang tao, isa ay batas ng espasyo, isa ay batas ng hangin, ang kanilang mga pamamaraan sa paggalaw ay parehong lubhang kakaiba. Matapos makabawi si Jiang Xing sa pagiging half-step origin deity, ang buong lakas ng kanyang pagkatao ay agad na tumaas ng husto. Para sa mga ekspertong tulad nila, ang epekto ng isang maliit na kaharian ay talagang napakalaki. Napakabilis. Hindi ko talaga makuhanan ang mga figure nila. Lumalabas na ito pala ang tunay nilang lakas. Nakakatakot. Kahit nararamdaman ko ang mga alon ng batas, kaya nila akong patayin agad sa pamamagitan lang ng paggamit ng teknik na ito ng paggalaw. Gusto ko talagang malaman kung sino ang may kalamangan ngayon. Sa labas ng mundo, hindi nakikita ng mga henyong iyon ang labanan ng dalawa ni Mateo. Paminsan-minsan lang nila nakikita ang mga bakas ng malabong mga figure. Ang ganitong labanan, ay nagpahirap sa kanila ng husto. Ang parehong Fiend General Realm, ang lakas ay sadyang naiiba. Parehong seryoso ang mga mukha ni Bato at Fred. Hanggang sa sandaling iyon lang sila kumbinsido na ang lakas ni Mateo ay hindi talaga kayang ikumpara. Ang mga laban dati, gamit ang mga bata sa espasyo ni Mateo ay isang iglap lang. Pero ngayon, halos nagamit na ni Mateo ang mga batas pangkalawakan hanggang sa limitasyon, tila ba buong pagkatao niya ay lumilipad sa kawalan. Hindi na kayang sabayan ng Eminent Orchid Six Sons ang bilis ni Mateo. Naiintindihan ko. Isinama ni Source Knight ang iba pang kapangyarihan ng mga batas sa kanyang mga batas sa Sword Dao, kaya hindi namin makita ang misteryo. Biglang sigaw ni Batu, na may biglaang napagtanto. Pero agad na nagsalubong muli ang kanyang mga kilay at mariing pinag-isipan ang sarili at sinabing, pero anong klaseng batas ito?
Batas ng hangin. Batas sa espasyo yan. Biglang nagsalita si Fred. Naging matindi ang tingin ni Bato at agad siyang sumagot, imposible. Ang mga batas pangkalawakan ay isa sa dalawang pinakamahalagang batas. Paano niya ito mauunawaan? Sumulyap si Fred sa kanya at malamig na sinabi, tingnan mong mabuti, ang teknik ng paggalaw ni Source Knight ay nawawala at muling lumilitaw, hindi nag-iiwan ng mga bakas, parang pagtawid sa kawalan. Tanging mga batas sa espasyo lamang ang makakagawa nito sa ganitong antas. Napakabilis din ng teknik ng paggalaw ng tagapag-alaga na iyon. Kahit na pabago-bago ang kanyang mga bakas, mayroon pa ring mga bakas na maaaring sundin. Dapat itong maging batas ng hangin. Matalas ang paningin ni Fred. Pinilit ng dalawang makapangyarihang eksperto ang sarili hanggang sa limitasyon, sa wakas ay nabigyan siya ng pagkakataong makakita kahit may bakas ng kutob. Tiningnan ni Bato ng mabuti. Tunay nga, katulad nga ng sinabi ni Fred. Bagamat hindi makunan ang mga figure ng dalawang tao, kung titingnang mabuti, medyo magkaiba nga sila. Hindi naman talaga maliit ang pagkabiglang ito. Ito. Paano ito posible? Ang lalaking ito ay masyadong kakaiba, di ba? Huminga ng malalim si Bato at sinabing. Seryoso rin ang ekspresyon ni Fred at sinabi niya, ito ang maaaring magpaliwanag kung bakit niya natalo ang mga tagapag-alaga noon. Mukhang simple at ordinaryo lang ang kanyang espada. Sa totoo lang, hindi lang ito kayang makuha ng ating mga mata. Ang kanyang espada ay dumaan na sa kawalan at napatay ang kanyang kalaban. Hindi nakakapagtaka. Hindi nakakapagtaka. Sa totoo lang, napakadali lang talaga noong una na harapin ang mga taong iyon gamit ang lakas niya. Gusto lang niya hiramin ang mga kalaban niya para magsanay sa paggamit ng espada. Biglang naramdaman ni Bato na ang mundong ito ay puno ng mali siya. Paano nagkaroon ng ganitong kakaibang nilalang para maunawaan ang mga batas sa espasyo? Sa sandaling iyon, biglang natigil ang labanan ng dalawang tao sa projection at inilantad ang kanilang mga figure. Nagbago ang mga mukha ng lahat. Nawala ang pinagmulan ng gabi. Tulad ng inaasahan, ang kanyang kaharian ay nasa labis na kawalan. Pero, dahil nagawa niya itong gawin hanggang sa hakbang na ito, napakagaling na niya. Isang kakatuwang taong nakakaintindi ng mga batas pangkalawakan, ang kanyang mga nagawa sa hinaharap ay walang hanggan. Sa palabas, magulo ang paghinga ni Mateo. Puno siya ng mga sugat sa buong katawan. Para na siyang palaso na nasa dulo na ng paglipad nito. Sa kabilang banda, si Jiang Xing ay ganap na hindi nasaktan. Tila walang anumang kapanapanabot na pangyayari ang labanang ito. Talo ka. Inaamin kong napakadesente mo. Dahil nagawa mo akong pilitin na gamitin ang 80% na kapangyarihan, maipagmamalaki mo na, malamig na sabi ni Jiang Xing. Bahagyang hinihingal na sabi ni Mateo, 80% na kapangyarihan, di ba? Bakit hindi? Subukan mong gamitin ang 100% ng kapangyarihan mo. Hindi pinagdudahan ni Mateo ang mga salita ni Jiang Xing. Ang isang taong mayabang ay hindi magsisinungaling. Kumunat ang noo ni Jiang Xing at sinabing, hindi na kailangan. Bilang round guardian, hanggat makukuha mo ang 80% ng aking kapangyarihan, maituturing na matagumpay mong nalampasan ang round. Gayunpaman, hindi mo magagawa iyon. Ngumiti si Mateo at sinabing, kung ipipilit kong gamitin mo ang 100% ng iyong kapangyarihan. Nanlamig ang tingin ni Jiang Xing at sinabi niya sa malamig na boses, kung ganoon, mamamatay ka. Tungkol sa lakas ni Mateo, malinaw na sa kanya. Sa labanan kanina lang, nailabas na ni Mateo ang lahat ng kanyang kasanayan at ginamit ang Daybreak at ang Misty Sword Art ng sabay. Ngunit hindi niya nagawang basagin ang lambat ng espada ni Jiang Xing. Masyadong makapangyarihan ang kapangyarihan ng mga batas ni Jiang Xing at mas mataas din ang kanyang nasasakupan kaysa kay Mateo. Ito ay halos isang tiyak na senaryo ng pagkatalo. Hey, kung kaya mo akong patayin, huwag kang mag-atubiling gamitin ito. Gamitin mo ang 100% ng iyong kapangyarihan, tingnan ko kung gaano kakalakas, ang itinuturing na pinakamalakas na disipulo sa kasaysayan ng Purple Extreme Sect. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Jiang Xing at sinabi sa malamig na boses, napag-isipan mo na ba? Iwinasiwas ni Mateo ang kanyang espada ng paalang at malamig na sinabi, pinag-isipan kong mabuti. Bahagyang tumango si Jiang Xing at sinabing, maraming henyo ang namamatay na mayabang, malinaw na. Ganoon ka rin.
Dahil buong puso mong hinahangad ang kamatayan, kung gayon, hahayaan na kitang umalis. Pagkatapos magsalita, ipinakita ni Jiang Xing ang kanyang tindig, biglang nagbago ang aura sa kanyang katawan. Pag-unawa sa sword art. Pag-unawa sa strike. Sabi ni Jiang Xing sa malamig na boses. Nagbago ang ekspresyon ni Mateo at bigla siyang napasigaw, walang pag-iimbot na kaharian. 1524. Man! Anong nangyayari? Hindi pa rin talaga umaamin ng pagkatalo ang Source Knight na ito. Gusto pa rin nilang lumaban ulit. Maaari kayang may mas magandang taktika pa rin si Source Knight. Tingnan ninyo ang kalagayan ng tagapag-alaga, parang medyo kakaiba. Ang kasalukuyang Jiang Xing ay pumasok sa isang uri ng misteryosong kalagayan. Masyadong pamilyar si Mateo sa estadong ito. Ito mismo ang Selfless Realm na 2 beses niyang pinasok. Isang mapanganib na aura ang tumama sa kanya, dahilan para makaramdam si Mateo ng lamig sa kanyang likod. Hindi nakakapagtaka na nang ahas siyang sabihing hindi siya matatalo sa parehong kaharian. Maaari talaga siyang makapasok sa Selfless Realm anumang oras. Bulalas ni Mateo. Ngunit sa oras na ito, ang boses ni Dustless ay umalangaw-ngaw sa dagat ng kamalayan ni Mateo, hindi ito ang perpektong estado ng Selfless Realm. Isa lamang itong kritikal na estado sa pagitan ng Selfless Realm at realidad. Bukod pa rito, ang estadong ito ay naaangkop lamang sa mga labanan. Maaari nitong hayaan ang martial artist na maglabas ng lakas na higit sa normal na antas kapag nakikipaglaban. Sus Mariosep. Huminga ng malalim si Mateo, hindi inaasahan na mayroon pa palang ganitong uri ng martial technique. Ito na ba ang 100% niyang combat power? Talagang malakas. Bulong ni Mateo. Ang galaw na ito ay nabubuo sa pamamagitan ng pagdanas ng walang katapusang pagtitimpi bago maisama ng isang tao ang kahit kaunting bakas ng heavenly daw sa kanilang sariling puso. Kailangan ay isang taong may matinding tibay ng loob para makamit ito. Ang taong ito ay tiyak na isang makapangyarihang nilalang na ang katanyagan ay yumanig sa isang rehiyon noong siya ay nabubuhay pa. Sabi ni Dustless. Kahit mataas ang pamantayan ni Dustless, iba pa rin ang pananaw niya kay Jiang Xing. Bagamat ang talento ng taong ito sa martial arts ay hindi maihahambing kay Mateo, hindi rin ito nalalayo. Dumating na. Ang bilis. Nabahala si Mateo sa loob-loob niya. Naging parang isang imahe si Jiang Xing, at sumugod palapit sa kanya. 2 maiikling espada na parang 2 matutulis na pangil, ibinubunyag ang mga pangil at iwinagayway ang mga kuko, at sumusugod patungo kay Mateo. Pinagmulang magnetic field, bukas. Malabong sword art. Malamig na sigaw ni Mateo. Muling ipinakita ang Misty Sword Art. Kasabay nito, isang malakas na gravitational field ang agad na bumagsak. Bigla itong dumating. Biglang tumigil ang figure ni Jiang Xing, at biglang bumagal. Kalantang. 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 Nagpalitan ng 2 tao ng ilang dosenang galaw ng espada. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Mateo. Sumisirit. Biglang bumilis ang pag-atake ng maikling espada ni Jiang Xing, at tinaggal ang sugat ni Mateo sa braso. Umatras ng mabilis ang figure ni Mateo. Ngunit walang hupay si Jiang Xing, at nakasunod sa kanya. Ang origin magnetic field na hindi kailanman nabigo ay mayroon lamang epekto sa isang hininga, at ito ay nabasag ni Jiang Xing. Ang kanyang matalas na liwanag ng espada ay direktang palm unit ng puwang sa origin magnetic field na pumutol sa force field. Masyadong malakas ang kapangyarihan ng mga batas ni Jiang Xing, malayong-malayo sa kung ano ang maihahambing sa kasalukuyang Mateo. Swoosh! 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 Inubos ni Mateo ang lahat ng kanyang lakas, ang kanyang figure ay walang tigil na lumilipad sa kalawakan, at halos hindi niya maprotektahan ang kanyang mahahalagang bahagi ng katawan. Ngunit ang mga sugat sa kanyang katawan ay patuloy na dumarami. Si Jiang Xing na nasa ilalim ng estado ng Selfless Realm ay masyadong malakas. Ang ganoong uri ng likas na hilig sa pakikipaglaban ay halos pinakawalan niya hanggang sa limitasyon. Ito ay nagdulot ng malawakang pagtaas sa kanyang lakas sa pakikipaglaban. Ganitong pakiramdam ang naramdaman ko noong nakipag-ugnayan si Mateo sa clone noon. Matapos niyang makapasok sa Selfless Realm, ang clone ay tuluyang naging target ng pagyurak Hierokan sa harap niya. Napakalakas.
Ang tagapag-alaga na yan ay ibang-iba na ngayon kumpara sa dati. Ano ba ang nangyari? Malinaw na pareho pa rin ang sword art, pareho pa rin ang teknik sa paggalaw, pero bakit napakalakas nito? Takot na tanong ni Bato. Sa lugar na ito, ang mga bahagyang nakakakita sa mga bakas ng labanan ng dalawang tao ay ang Eminent Orchid Six Sons lamang. Pinanood nilang lahat si Bato ang palabas ng walang galaw, walang pinang-ahas na makaligtaan ang anuman. Dahil hanggat pansamantala silang naliligaw, hindi na nila masasabayan ang takbo ng dalawang tao. Pero ramdam niya na biglang sumigla ang lakas ni Jiang Xing, at naging isang baliw sa pakikipaglaban. Pulala ng pulala ang sitwasyon ni Mateo. Pinagmasdan din ni Fred ng mabuti at sinabi sa isang seryosong boses, parang pumasok siya sa isang kakaibang estado. Parang ang Selfless Realm. Nagbago ang ekspresyon ni Bato at gulat na sinabi niya, kaharian na walang pag-iimbot. Hindi ito posible, tama ba? Ang kaharian na walang pag-iimbot ay maaaring matagpuan, ngunit hindi maaasahan. Maaari bang basta-basta itong makapasok? Seryoso ang ekspresyon ni Fred habang sinasabi niya, likas na hindi basta-basta mapapasok ang Selfless Realm. Pero narinig ko na sa pamamagitan ng espesyal na pagsasanay, maaaring sanayin ng isang tao ang fighting instinct patungo sa isang kritikal na estado. Sa ilalim ng kritikal na estadong ito, halos mayroon itong epekto ng Selfless Realm at kayang palakihin ang lakas ng isang tao nang walang hanggan. Malamang, ang tagapag-alaga na iyon ay nasa estadong ito. Natulala sa gulat si Bato nang marinig niya ito at nabigla, mayroon pa rin palang ganoon. Hindi kung. Kahit nakakaunti lang ang mga taong nakakaalam ng ganitong uri ng paraan ng pagsasanay, ang katatakutan ng pagsasanay na ito ang hindi kayang tiisin ng mga ordinaryong tao. Sa 1,000 tao, kahanga-hanga na may isa pang nakaligtas. Siguradong baliw din ang bilog na tagapag-alaga na ito noon. Putol ni Fred sa mga salita ni Bato at seryosong sinabi. Sus Mariosep. Napabuntong hininga si Bato nang marinig niya. Ang ganitong uri ng paraan ng pagsasanay ay talagang nakakatakot. Mukhang nasa panganib si Source Knight. Ngayon, kahit gusto niya pang tumigil, malamang hindi na rin ito gagana, madamdaming sabi ni Bato. Ang matinding kirot na nagmumula sa kanyang katawan ang lalong nagpagising kay Mateo. Walang pag-iimbot na kaharian, di ba? Bakit hindi? Susubukan ko rin. 2 beses nang naranasan ni Mateo ang pagpasok sa Selfless Realm. Muntik na rin siyang makapasok sa Selfless Realm ng 1 beses. Isang henyo na mas nakakaintindi sa Selfless Realm kaysa sa kanya, malamang ay wala nang makakahanap ng pangalawa sa mundong ito. Ngayon, napilitan siyang maabot ni Jiang Xing ang kanyang mga limitasyon. Maging ang origin magnetic field ay agad na naglaho. Ang tanging paraan na naiisip niya para malutas ito ay ang pumasok sa Selfless Realm. Ngunit ang Selfless Realm ay hindi maaaring pasukin ng kusa. Ang pagpasok sa Selfless Realm ay nangangailangan ng napakahirap na mga panahon. Sa huling pagkakataon, muntik nang makapasok si Mateo sa Selfless Realm sa ilalim ng estado ng nalalapit na kamatayan. Sa oras na ito, tuluyang binuksan ni Mateo ang kanyang isipan, maingat na ninanamnam ang estado ng pagpasok sa Selfless Realm sa huling 2 beses. Sa ganitong paraan, hindi siya makakapag-focus ng lubusan sa pagharap sa mga atake ni Jiang Xing. Ang mga pinsala sa kanyang katawan ay lalong naging siksik. Makalangit na daw. Ang Selfless Realm ay sumusunod sa Heavenly daw. Paanong isasama lang nito ang Heavenly daw? Hinubad ni Mateo ang sarili, unti-unting inayos ang kanyang estado ng pag-iisip sa ilalim ng ganitong uri ng manding estado. Hindi na kayang magtiis ni Source Knight. Sa loob ng 100 galaw, malamang na mapagpasyahan na ang buhay at kamatayan. May bahid ng kalungkutan ang mga salita ni Fred. Tutal, pinalawak ng talento ni Source Knight ang kanilang mga abot tanaw. Hindi niya inaasahan na sinira ni Mateo ang sarili niya. Parang napakalaki ng 100 galaw. Pero para kina Mateo at Jiang Xing, parang ilang hininga lang iyon ng oras. Masyadong mabilis ang kanilang mga atake, napakabilis na halos hindi na ito maabyutin ng mga ordinaryong tao. Patay ka na. Ang boses ni Jiang Xing ay parang isang anting-anting na nagpapabilis ng kamatayan, na naririnig sa tainga ni Mateo.
Kahit na nasa kritikal na kalagayan siya, nanatili pa rin ang kanyang kamalayan. Ang boses na ito ang nag-aanunsyo ng pagkamatay ni Mateo. Ang maikling espada ni Jiang Xing ay parang kidlat na tumatagos sa puso ni Mateo. Sumisirit. Sakit lang sa katawan ang naramdaman ni Jiang Xing. Nasaktan talaga siya. Nadurog ang puso ni Jiang Xing. Ito ang unang beses na sinaktan ni Mateo ang kanyang katawan. Ang kanyang tiyak na suntok na nakamamatay ay naiwasan pala ni Mateo at nag-iwan pa siya ng peklat sa kanyang katawan. Biglang may naramdaman si Jiang Xing sa kanyang puso, ang kanyang tingin ay nagpapakita ng malaking pagkamangha. Walang pag-iimbot na kaharian. 1525. Nang ang peking walang pagkasariling kaharian ay tumakbo patungo sa tunay na walang pagkasariling kaharian, ang resulta ay kalunos-lunos. Natuklasan ni Jiang Xing sa kanyang pagkadismaya na hindi na kayang hawakan ng kanyang maiikling espada ang mga sulok ng manggas ni Mateo. Sa kabaligtaran, si Mateo ay nagdulot ng malaking pinsala sa kanya paminsan-minsan. Sa ilalim ng pag-uusig ni Mateo, naging mahirap para kay Jiang Xing na mapanatili ang estado ng understanding strike. Sa ilalim ng palitang ito, direktang nabaligtad ang kanilang posisyon. Sa labas ng mundo, nang makita ng grupo ng mga henyo ang eksenang ito, agad silang nakaramdam ng pagkalito. Hindi tama yan. Fred, matagal na silang nagpalitan ng 100 galaw. Bakit hindi pa nadedesisyonan kung sino ang mananalo? Fred. Lumingon si Batu para tingnan si Fred, ngunit natuklasan niyang nakadikit ang mga mata ni Fred sa projection, baka sa kanyang mga mata ang gulat. Hoy, anong nangyari? Sinenyasan ni Batu si Fred. Biglang nagising si Fred at gulat na sinabi, walang pag-iimbot na kaharian. Naguguluhang sabi ni Batu, alam kong ito ang kaharian ng walang pag-iimbot, hindi ba't sinabi mo lang ngayon, ang tagapag-alaga na iyon ay nasa kritikal na kalagayan. Sabi ni Fred, ito ang tunay na selfless realm. Noong Source Night na iyon ay pumasok siya sa selfless realm. Ano? Nagbibiro lang ba yan? Napakadali lang bang pasukin ang selfless realm? Biglang napatalon si Batu, sabay sigaw ng buong lakas. Nang marinig ito ng iba, lahat sila ay nagpakita ng gulat na ekspresyon, lahat ay nakatitig kay Fred, gustong marinig ang kanyang paliwanag. Sa mga taong ito, tanging ang lakas ni Fred lamang ang nakakakita ng kahit anong palatandaan. Parehong galaw, parehong realm, hindi nagbago ang lahat. Pero tuluyan ng dinudurog ng Source Knight ang tagapag-alaga. Tanging ang selfless realm lamang ang makakagawa nito. Gulat na sabi ni Fred. Bukod sa selfless realm, wala na talaga siyang ibang maisip na posibilidad. Walang pag-iimbot na kaharian. Ang talento ng Source Knight na ito ay talagang medyo kakaiba, di ba? Ang talento niya sa alchemy ay talagang kahanga-hanga. Kahit ang isang grupo ng mga Fiendlord powerhouses ay lubos na gumagalang sa kanya. Hindi ko inaasahan na ganoon din pala siya ka-weird sa martial arts. Gusto pa ba niya ng mga tao na mabuhay? Kapag nagkumpara ka ng mga produkto, kailangan ding itapon ang mga produkto, kapag nagkumpara ka ng mga tao, kailangan ding mamatay ang mga tao. Hindi talaga binibigyan ng lalaking ito ng daan ang mga tao. Sabi nga nila, basta't papasok ang isang tao sa selfless realm, siguradong sigurado ang pagpasok sa Fiendlord realm. Naiinggit talaga ako sa kanya. Ang grupo ng mga henyo ay maaaring napabuntong hininga sa paghanga o naiinggit. Sila ay pawang mga nilalang na may maraming tagahanga sa paligid nila sa bawat kabisera. Ngunit sa harap ni Mateo, sila ay parang mga paninda sa isang tindahan sa tabi ng kalsada. Ang ganitong uri ng malakas na kaibahan ay nagparamdam sa kanila ng labis na pagkailang. Kahit na nakaharap sa Eminent Orchid Six Sons, hindi rin nila naramdaman na sila ay masyadong mataas na hindi nila maabot. Pero ngayon, pakiramdam nila kahit magtrabaho sila ng husto habang buhay, hindi pa rin nila makikita ang likod ng mga paa ni Mateo. Ang pakiramdam ng pagkabigong ito ay tunay na nagdulot ng kawalan ng pag-asa sa mga tao. Kung ipapaalam ko sa kanila na ikatlong beses na ni Mateo na pumasok sa selfless realm, wala akong ideya kung ano ang mararamdaman nila tungkol dito. Sa ilalim ng selfless realm, si Mateo ay naging napakalakas ng walang katulad. Swoosh! Swoosh! Swoosh!
Ang mga sugat sa katawan ni Jiang Xing ay lalong lumala. Sa wakas, natusok ni Mateo ang kanyang ulo gamit ang isang espada. Kamatayan. Nang muling tumigas at mabuo ang katawan ni Jiang Xing, ang mga matang tiningnan niya si Mateo ay puno ng gulat. Siya na hindi matatalo noon ay natalo pala ng isang dakilang Fiend General makalipas ang milyon-milyong taon. Isa itong lubos na pagkatalo. Wala man lang siyang makitang kahit katiting na dahilan para ipagtanggol ang sarili. Sa oras na ito, pakiramdam niya ay tila katawa-tawa ang mga mayabang na sinabi niya kay Mateo noon. Walang talo sa iisang kaharian. Nalundag at natalo siya ng isang tao. Hindi pa nakakabangon si Mateo mula sa estado ng Selfless Realm. Sa wakas ay lubusan ng napagtagumpayan ng Mateo sa ilalim ng estado ng Selfless Realm ang ikatlong antas ng pamamaraan ng cultivation ng Chaos Heavenspan Kanan. Magsisimula na sana siyang makalusot. Ugong. Nanginginig ang buong bulwagan. Talagang napakalaki ng ingay na dulot ng paglusob ni Mateo. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Fred. Teka lang, ito. Ang aura na ito. Tao ito. Maaaring gamitin ni Mateo ang Chaos Heavenspan Kanan para gayahin ang diwa ng demonyo. Ngunit kapag nakalusot na siya, kailangan niyang makabawi sa estado ng sangkatauhan. Ang kanyang Chaos Divine Essence ay mas mataas ng maraming antas kaysa sa Fiend Essence. Imposibleng makalusot ito gamit ang pamamaraan ng Fiend Essence. Kaya naman, sa oras na ito, sa wakas ay nakabawi na si Mateo sa kalagayan ng isang tao. Ang pambihirang aura ni Mateo ay sumire sa mga tanikala ng kalawakan, na kumalat sa bulwagan. Sa wakas ay naunawaan na ni Fred ang kahit kaunting kutob. Paano ito nangyari? Tao pala talaga ang Source Knight na ito. Ito. Imposible ito. Paano ang isang tao ay nakakapagbalat kayo ng walang kapintasan? Napakaraming powerhouse ng Fiend Lord sa labas, kaya kayang wala ni isa sa kanila ang nakalusot dito. Ito. Nakakatakot ito. Pinaglaruan ng lalaking ito kaming lahat ng mga demonyo sa kanyang palad. Napansin din ng iba ang abnormalidad, lahat ay labis na nagulat. Hindi talaga nila maisip na ang isang tao ay kayang magbalat kayo bilang isang halimaw ng ganito kaperpekto. Swoosh! 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 Nang ang lahat ay nasa estado ng hindi makapaniwala, isang sinag ng liwanag ang bumagsak sa bulwagan. Naramdaman na lang ng lahat ang isang panlalabo ng kanilang paningin at saka sila naglaho palabas ng bulwagan. Putok-putok-putok. Array! Ang puwitan ko. Umalangaw-ngaw ang mga panaghoy kahit saan. Diretso silang inilabas mula sa mga sinaunang guho. Isang grupo ng mga Panginoon ng halimaw ang tumingin sa mga henyo na natamba sa lupa ng may pagtataka, hindi maintindihan ang nangyari. Fred, anong nangyayari? Bumagsak kayong lahat sa mga round. Direktang hinanap ni Fred ng sugol ng Blood Yamahol ng Imperial na lungsod si Fred at nagtanong. Pero hindi agad siya sinagot ni Fred, bagkus ay tumingin-tingin sa paligid, tila may hinahanap na figure. Kumunat ang noo ng sugo ng Blood Yamahol at malungkot na sinabi, Fred, anong tinitingnan mo? Tumingin si Fred sa paligid at hindi nga niya nakita ang figure ni Mateo, at hindi niya maiwasang magpakita ng dismayadong itsura. Bumantong hininga siya at sinabing, may malaking nangyari. Nasaan si Elder Andy? Sa sandaling iyon, isang malakas na aura ang bumaba mula sa langit. Lumitaw ang figure ni Andy. Fred, anong nangyari? Sabi ni Andy. Seryoso ang ekspresyon ni Fred, ikinwento ang mga pangyayaring naganap sa loob ng mga guho. Nang marinig ito ng grupo ng mga Panginoong demonyo, bawat isa sa kanila ay nagpakita ng malaking pagkamangha. Lalo na si Lilian, ang kanyang ekspresyon ay naging walang kapantay na namutla. Anong sabi mo? Source Knight siya. Tao ba? Imposible yan. Isang matandang lalaki ang humawak sa braso ni Fred, halos maduraj ang mga buto nito. Arg! Bibitawan mo ako. Malungkot na sigaw ni Fred. Nang makita ng sugol ng Blood Yamahol na ang matandang lalaki ay naging marahas, hindi niya napigil ang magsabi sa matinding galit, kawalang galang. Palayain mo siya. Matinding tumitig si Heaven Star at sumigaw, lumayo ka. Biglang sumabog ang lakas ng Fiend Lord na nasa ikasyam na patong ng langit, na nagbigay sa lahat ng matinding takot.
Finlord na nasa ikasyam na patong ng langit. Sino? Sino siya? Bulalas ng lahat. Bro, sabihin mo nga sa akin na walang kwenta ang sinabi mo kanina. Malamig na sabi ni Heaven Star. Namumula sa sakit ang mukha ni Fred at hindi man lang makapagsalita. Sa pagkakataong ito, dali-daling lumapit si Bato at sinabing, "Kamahalan, Fred, hindi siya nagsinungaling. Marami sa amin ang nakakita nito mismo. Kung hindi dahil sa Source Knight na sumisira sa kaharian at hindi na maitago, mananatili pa rin sana kaming walang malay." Opo, kamahalan. Akala naming lahat ay isa siyang halimaw. Pero sa huling sandali, nakalusot siya sa Origin Deity Realm, na nagpapakita ng aura ng isang tao. Kung hindi, hindi pa rin natin malalaman hanggang ngayon. Sabi ng isa pang tao. Alam ni Heaven Star na malamang naloko talaga siya. 1526. Ilang karanasan. Galit na galit. Ang Blood Yamahol ay dumaan sa matinding paghihirap at gumugol ng hindi mabilang na material na bagay para lamang sa tunay na kapakinabangan ng isang tao. Nagpalitan ng tingin sina Andy at Heaven Star, halos mabilaw ka na. Biglang lumingon ang tingin ni Heaven Star kay Fred at sinabing may galit, "Sabi mo ba ay kasalukuyang nakakalusot siya ngayon?" Tumango si Fred at sinabing, "Tama." Pumasok siya sa Selfless Realm at direktang nagpasa ng hadlang sa Origin Deity Realm ng sangkatauhan. Ganoon lumitaw ang clue. Nang marinig ito ni Heaven Star, nag-alab ang kanyang galit sa hanggaring pumatay at sinabing, "Napakagaling na binata, na nangahas pa bang paglaruan ang matandang ito sa iyong palad? Makikita ng matandang ito kung ano ang nakikita mo." Pagkatapos magsalita, direktang naglabas si Heaven Star ng ilang dosenang soul refining lamps at nagsimulang gumamit ng Blood Soul Curse. Sa loob ng sinaunang mga guho, biglang may naramdaman si Dustless, isang bahid ng pagngisi ang bumalatay sa gilid ng kanyang bibig. Ang perlas na pumipigil sa kaluluwa ay lumabas mula sa katawan at nakabitin sa itaas ng ulo ni Mateo, naglalabas ng maitim na pulang liwanag. Hey! Mukhang alam na ng mga demonyong iyon ang pagkakakilanlan ni Mateo bilang tao. Ang matandang punk na iyon ay naglalakas loob pa ring gumamit ng Blood Soul Curse, para lang mamatay. Hindi mo na kailangang magpigil pa sa pagkakataong ito, hahayaan kitang matalo ng malaki. Sabi ni Dustless nang may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti. Kasalukuyang nakatutok si Mateo sa paglusot sa kaharian at lubos na walang kaalam-alam dito. Sa Soul Suppressing Pearl, ang maitim na pulang liwanag ay lalong lumakas ng lumakas, unti-unting bumubuo ng isang vortex, na sumisipsip ng Soul Force ng walang humpay. Dati, takot si Dustless na matuklasan ng Heaven Star at sadyang nagpigil. Pero ngayon, dahil natuklasan na ito ng kabilang panig, natural na hindi na siya magiging labis na maingat. Ang pag-activate ng Heaven Star sa Blood Soul Curse ay noong una dahil sa matinding galit niya at gusto niyang patayin si Mateo. Pero mabilis niyang natuklasan ang isang bagay na mali. Ang kanyang puwersa ng kaluluwa ay biglang bumuhos ng hindi sinasadya, na parang binobomba palabas ng isang tao para umigib ng tubig. Labis na nagulat si Heaven Star sa kanyang puso at nais niyang pigilan ang sumpa ng Blood Soul. Ngunit natuklasan niya sa kanyang pagkadismaya na hindi niya talaga ito magagawa. Sa loob ng hanay ng mga sundalo, ang Heaven Star ay umalingaw-ngaw sa sigla na mukhang walang kapantay na nakakatakot. Maraming mga Finlord at mga henyo ang bumubulalas tungkol sa makapangyarihang lakas ng Heaven Star at hindi nila natuklasan ang kahit kaunting abnormalidad. Napakalakas na puwersa ng kaluluwa. Malamang na ang lakas ng Panginoong ito ay nasa matataas na antas din ng Blood Yamahol, tama ba? Sok-sok! Ano kayang sumpa ang ginawa ng Panginoong ito? Malamang, sa oras na ito, napakasama ng pakiramdam ng Source Knight, di ba? Humph! Talagang nangahas siyang paglaruan tayong lahat sa palad niya. Tama lang na isumpa siya hanggang kamatayan ng kanyang kamahalan. Sigaw ni Heaven Star sa kanyang puso nang may pagkataranta. Ngunit siya ay kasalukuyang nadala na sa kanal at hindi man lang makasigaw. Kailangang malaman ng isa na ang kanyang kalaban ay isang kayamanan ng Empyrean Spirit. Nagpakita ng mabangis na tingin ang mukha ni Heaven Star. Sa ganitong bilis, mahihigop ang buong pagkatao niya. Man! Kumunat ang noo ni Andy, sa wakas ay may natuklasang mali. Putok! Putok! Putok!
Kumaibot-kibot ang kanyang mga daliri. Ilang dosenang daloy ng liwanag ang lumabas, direktang binasag ang mga soul refining lamps na iyon. Woo! 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 Hindi mabilang na mga panaghoy ng multo ang umalangaw-ngaw sa loob ng lambak na ito. Walang kapantay na matinis at mapanglo. Maingay. Marangyang ikinumpas ni Andy ang kanyang mga manggas, direktang pinatay ang lahat ng mababanges na multo. Power! Diretso na sa mukha si Heavenstar ng isang malaking subo ng dugo, ang buong katawan niya ay tila may malubhang karamdaman, nanghihina ng husto. Tumingin si Andy kay Heavenstar at bahagyang nakakunot ang noo, anong nangyari? Mahinang sabi ni Heavenstar, hindi ko alam. Parang black hole ang kabilang partido, patuloy na nilalamon ang soul force ko. Hindi kayang tumigil kahit gusto ko. Kung hindi ka gagawa ng hakbang, malamang na direktang hihigupan ang kaluluwa ng demonyo ko. Bahagyang madilim ang ekspresyon ni Andy. Gaano kalakas ang lakas na kailangan nito para masipsip ang kaluluwa ng isang Fiend Lord na may ikasyam na patong na Heaven Powerhouse. Kakaiba ang batang ito. Malamang, maraming sikreto siya. Hindi nakakapagtaka na nakapagtago siya sa ating lahat. Sabi ni Andy. Mahinang tumango si Heavenstar at sinabing, linlang talaga ako ng batang ito. Malamang, hindi naman siya tinamaan ng Blood Soul Curse. Kaya pala kapag ginagamit ko ang spell noon, malaking soul force ang ginagamit nito sa bawat pagkakataon. Naalala ni Heavenstar ang sitwasyon noong panahong iyon at natuklasan na malamang naloko lang siya sa simula pa lang. Sa pag-iisip na kahit ang Profound Yellow Cauldron ay niloko ni Mateo, ang puso ni Heavenstar ay tumutulo ng dugo. Doble talaga ang kawalan ng biyaheng ito. Kumunat ang noo ni Andy at sinabi niya sa malinaw na boses, magsialis na kayong lahat. Lilian, tumigil kayo. Natakot ang ekspresyon ni Lilian, alam niyang malamang na hindi maiiwasan ang kalamidad na ito. Alam ng ibang mga hallmaster na hindi nila maaaring sunduin ang toro sa oras na ito, kaya't lahat sila ay umalis, at iniwan na lamang si Lilian. Lilian, ikaw ang may gawa ng problemang ito. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataong makabawi. Bantay ka. Kapag lumabas ang baliw na yan, makakaalis ka lang pagkatapos mo siyang mahuli, naiintindihan mo. Seryosong sabi ni Andy. Nagmamadaling sinabi ni Lilian, Lord Andy, huwag kang mag-alala. Kahit na kailangan pang magbantay ni Lilian hanggang sa matuyo ang dagat at mabulok ang mga bato, huhulihin ko ang batang ito. Tumango si Andy at sinabi kay Heavenstar, bumalik na tayo. Ang mga sikreto sa katawan ng batang ito ay maaaring mas mahalaga pa kaysa sa mga sinaunang guho na ito. Hanggat mahuli natin siya, maaaring pag-usapan ang lahat. Para makapaghanda para sa mga hindi inaasahang pangyayari, magpapadala ako ng iba rito at tutulong sa iyo. Yumuko si Lilian at sinabing, opo, kamahalan. Ang pagpasok sa Origin Deity Realm ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng pagiging walang kapantay. Sa oras na ito, ang banal na dagat ni Mateo ay lumawak ng mahigit 100 beses kaysa dati. Sa loob lamang ng espasyo ng Dantian, tila hindi ito isang dagat. Pero parang isang bahagi ng starch paste. Bahagyang kumunat ang noo ni Mateo at kinausap si Dustless, Senior, mali ba ang direksyon ko? Bakit halos maging tambak na lang ng starch paste ang Divine Essence sa Divine Sea ko? Natuklasan ni Mateo na kahit na ang kanyang banal na asensya ay walang kapantay na kapal, ito ay lalong lumapot ng lumapot. Ibang-iba sa banal na asensya ng mga ordinaryong tao. Sabi ni Dustless, ito. Tinatahak mo ang landas na hindi pa natatahak ng mga nauna. Hindi madali para sa akin ang husgahan. Pero ang sitwasyon mo, hindi ko pa talaga nakikita noon. Gayunpaman, noong nilikha mo ang paraan ng paglilinang, maaari itong magdulot ng isang kababalaghan ng langit at lupa, at ng resonansya ng Heavenspan Mountain. Malamang, hindi mali ang direksyong ito. Hindi maintindihan ni Mateo ang nangyari matapos niyang pag-isipang mabuti at labis siyang nalungkot sa kanyang puso. Ang kanyang pamamaraan ng paglilinang ay ganap na hinango ayon sa kanyang pagkaunawa sa Lesser Heavenspan Mountain. Iyon ay isang lohikal na hinango. Ngunit ang pamamaraan ng paglilinang ni Mateo ay malinaw na sumasalungat sa sentido komun at ibang-iba sa mga ordinaryong tao. Hindi niya namamalayang nawalan siya ng tiwala sa sarili.
Dahil ang pinagmulang Diyos hanggang sa banal na Panginoon ay isang napakalaking bangin. Kung mali ang pamamaraan ng paglilinang na kanyang nakuha at hindi niya kayang magbukas ng isang maliit na mundo, lahat ng kanyang pagsisikap ay mauuwi sa wala. Ito ay isang napakahalagang hakbang. Maging si Mateo ay hindi maiwasang mag-isip tungkol sa mga pakinabang at pagkalugi. Bumantong hininga si Mateo at sinabing, kalimutan mo na, hindi na mababawi ang isang palaso. Kung hindi ko talaga kayang makalusot sa Divine Lord Realm, mag-usap tayo ulit sa oras na iyon. Dahan-dahang iminulat ni Mateo ang dalawang mata at natuklasan niyang gulat na nakatingin sa kanya si Jiang Xing. Panalo ka. Binabati kita, makukuha mo na ang tunay na mana ng Purple Extreme Hall. Sabi ni Jiang Xing, medyo nawala sa malalim na pagmumuni-muni. Niyurakan ni Mateo ang kanyang pagmamalaki ngayon. Ngumiti si Mateo at sinabing, maraming salamat, Senior Xing. Nagatubili sandali si Jiang Xing at sinabing, paano mo nagawa iyon? Natigilan sandali si Mateo bago napagtanto na ang tinutukoy ni Jiang Xing ay ang Selfless Realm, at nakangiting sinabi, wala yan. Bago ito, 2 beses ko na itong nakapasok. Kaya, may kaunting karanasan. Hindi nakapagsalita si Jiang Xing. 1527. Kahit natapakan ng iba, hindi dapat tapakan ang mga tao ng ganito. Parang tinatapakan ito ng tuluyan, tapos ilang beses pa itong pinapaandar ng roller para madurage. Pakiramdam ni Jiang Xing ay gumuguho na ang kanyang pananaw sa mundo. Kailan naging repolyo ang kaharian ng walang pag-iimbot, na madaling matagpuan? Noon, para maging dalubhasa sa Understanding Strike, muntik na siyang mamatay nang hindi niya alam kung ilang beses, ngunit hindi pa niya naranasan ang estado ng selfless state kahit minsan. Pero 3 beses siyang pumasok. 3 beses. Sa Selfless Realm, ang pagsali ng isang beses ay isang malaking jackpot. 3 beses na pala pumasok ang lalaking ito. Bukod pa rito, tila may trend na nagiging mas makinis na mas makinis. Ito. Posible pa rin ba ito sa paningin ng tao? Pakiramdam ni Jiang Xing ay isa lamang siyang biro. Ang biro na iyon na lumipat sa panahon at espasyo. Henyo. Sa harap mismo ng lalaking ito sa harap niya, nakakatawa ang salitang henyo. Pagkaraan ng mahabang panahon, biglang nagbago ang mukha ni Jiang Xing at hindi na siya naging mayabang at hindi na niya itinuring na nababalewala ang lahat, parang isang matalinong tao na nakaunawa sa mga makamundong bagay. Mukhang limitado nga ang aking pananaw. Ang iyong talento ay walang katulad simula pa noong unang panahon. Nakalubog na ako sa mahabang ilog ng kasaysayan, habang ikaw ay nakatakdang magpakita ng katalinuhan. Sige lang. Sa sandaling ito, ngumiti si Zhang Jian. Ang 10,000 taong gulang na mukha ng bangkay ay talagang nagpakita ng isang ngiti. Isang ngiti iyon ang ginhawa. Tila may naintindihan siya. Pagkatapos, unti-unting naglaho ang kanyang anyo at naging kawalan. Lumabo ang mga mata ni Mateo at muling nakarating sa pasilyo. Nagpalit na ng eksena ang kasalukuyang bulwagan. Naglaho na ang lahat ng mga arena na iyon, at tila mas walang laman. Binabati kita sa iyong tagumpay sa paghamon sa 18 henyo ng Purple Extreme Sect, at pagiging kahalili ng Purple Extreme Sect. Ang iyong gantimpala ay ang bulwagan na ito. Muling narinig ang matandang boses, na ikinagulat ni Mateo. Hindi ba't sinabi na bawat 6 na round ay may gantimpala? Bakit ito naging bulwagan? May kakaibang tingin si Mateo habang sinasabi niya, itong bulwagan, hindi ko rin ito maililipat palayo, bakit ko ito kailanganin? Sino ang nagsabing hindi maaaring ilipat ang bulwagan? Ang bulwagan mismo ay isang spatial flying type na tunay na Diyos na mistiko na kayamanan. Maaari itong malaki o maliit. Kapag malaki, maaari itong maging isang kahangahangang palasyo. Kapag maliit, maaari itong maging isang butil ng alikabok. Maaari pa itong maglakbay ng daan-daang milyong milya sa isang araw. Siyempre, ang kailangan mo lang ay kailangan mong magkaroon ng sapat na Divine Essence Stones. Lumitaw ang isang payat at mabutong matandang lalaki at sinabi. Nagliwanag ang mga mata ni Mateo at gulat na sinabi niya, napakaganda. Malamig na sumangot ang matanda at sinabing, hindi ka panipaniwala.
Noon, inilaan ng aking Purple Extreme Sect ang buong kapangyarihan ng sect para likhain ang mystic treasure na ito ng tunay na Diyos, sa pagnanais na gawing immortal ang ating pamana. May mga napakalakas na killing array sa loob ng bulwagang ito. Hanggat mayroon kang sapat na Divine Essence Stones, kahit ang pagpuksa sa mga tunay na Diyos ay magagawa. Parang kahanga-hanga. Ang pag-iisip tungkol dito at pagpuksa sa mga tunay na Diyos ay nakapagpasigla sa mga tao. Sok-sok. Parang may napulot akong kayamanan, medyo tuwang-tuwa na sabi ni Mateo. Sabi ng matanda, nauubusan na ako ng oras. Ngayon, ituturo ko sa iyo ang pinakadakilang paraan ng paglilinang ng Purple Extreme Sect. Kailangan mong maglinang ng mabuti at dalhin ang aking Purple Extreme Sect sa mas mataas na antas. Natigilan sandali si Mateo at sinabing, paraan ng paglilinang. Hindi na kailangan. Maganda naman ang paraan ng paglilinang ko, wala akong planong baguhin ang mga paraan ng paglilinang. Nagbibiro ka ba, pinakamagaling na paraan ng paglilinang? Sa harap ng Chaos 7 Span Cannon, wala lang iyon. Nang marinig iyon ng matanda, galit na galit niyang sinabi, nakuha mo ang mana ng aking Purple Extreme Sect, dapat mong linangin ang pinakamataas na paraan ng paglilinang ng Purple Extreme Sect. Kung hindi, bubuwagan kita. Nanlamig ang ekspresyon ni Mateo. Masyado ring hindi makatwiran ang matandang ito, di ba? Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy ang matanda, bukod pa rito, ang paglilinang ng Purple Extreme Heart Sutra ay naigil iligtas din sa iyong sarili. May 3 powerhouse ng Fiend Lord na nakabantay sa labas. Kung hindi mo lilinangin ang Purple Extreme Heart Sutra, hindi mo mapipino ang Purple Extreme Hall. Kapag namatay ang matandang ito, maglalaho ang array formation ng Purple Extreme Hall at susugod sila. Nang marinig ito, nanlamig ang puso ni Mateo at agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha niya at sinabing, kung gayon, ano pa ang hinihintay mo? Tara na. Bahagyang ngumiti ang matanda at nagmadaling sabihin, ang Purple Extreme Heart Sutra ay nahahati sa 6 na antas. Matutulungan ka nitong linangin hanggang sa ika-9 na patong na langit ng tunay na Diyos, maging ang kaharian ng kalahating hakbang na Heavenly Empyrean. Ang pinakamataas na pag-iral sa mga pamamaraan ng paglilinang ng Divine Tao sa ika-6 na baitang. Hanggat nililinang mo ang unang antas ng pamamaraan ng paglilinang na ito, mapipino mo ang kaluluwa ng kristal na pinagmumula ng espiritu. Maliban na lang, ang bilis ay magiging napakabagal. Hanggat pinipino mo ang isang bahagi nito, makokontrol mo ang Grand Array at mapipigilan ang pagpasok ng mga Fiend Lord na iyon. Habang nag-uusap, isang malagatas na puting kristal ang lumitaw sa harap ni Mateo. Sabi ni Mateo, ibig sabihin, habang tumataas ang antas ng pag-cultivate ko sa Purple Extreme Heart Sutra, mas bumibilis din ang pagpino ng Spirit Source Crystal Soul, di ba? Sabi ng matanda, oo. Pero ang Purple Extreme Heart Sutra ay malawak at malalim, sa loob lamang ng maikling panahon. Hindi pa tapos magsalita ang matanda at pinutol siya ni Mateo, kung gayon, ano pa ang hinihintay mo? Ilabas mo ang unang 3 palapag para sa akin. Nabulunan ng matanda at sinabing, binata, huwag kang kumagat ng higit sa kaya mong nguyain. Kailangang matibay ang pundasyon mo, kung hindi. Walang imek na sabi ni Mateo, sabi ko, Senyor, sinabi mo bang limitado ang oras? Maaari mo bang bilasan o hindi? Nabulunan muli ang matanda. Pero sa pagkakataong ito, inilabas pa rin niya ang Purple Extreme Heart Sutra. Gayunpaman, ang first level cultivation method lang. Hindi mabilang na banal na mga inscription ang lumitaw sa harap ni Mateo, na nagpalabo sa mga mata ng mga tao. Gayunpaman, sumulyap lang si Mateo at malamig na sinabi, nasaan ang pangalawang antas ng pamamaraan ng paglilinang. Nagtagal pa rin ang matanda bago nagsalita, binata, minsan mo lang itong binasa at gusto mo nang linangin ang pangalawang antas ng pamamaraan ng paglilinang. Mas mabuting huwag lumampas sa iyong abot. Bakit? Bakit ba ang daming kalokohan ng matandang ito? Hindi na nagabalang makipag-usap si Mateo sa kanya at nagsimulang umikot ayon pamamaraan ng Purple Extreme Heart Sutra. Kumalat ang lilang liwanag sa katawan ni Mateo, nakasisilaw ng husto. Ito ang tiyak na tanda ng Grand Completion First Level Cultivation Method. Why ikaw? Nasa Grand Completion ka na ba? Maaari ka bang
Na-cultivate mo na ang Purple Extreme Heart Sutra dati. Hindi ito posible. Ang payat na matandang lalaki ay matagal nang nagmamadali, hindi masyadong mabilis o masyadong mabagal. Ngunit sa pagkakataong ito, halatang naantig siya at nagsimulang mautal-utal pa kapag nagsasalita. Kung gaano kalakas ang Purple Extreme Heart Sutra na ito, napakalinaw sa payat na matandang lalaki. Kahit ang mga napakatalinong disipulo ay kinailangang gumugol ng 100 taon noon bago nila napagtagumpayan ang unang antas. Si Mateo ay isang eksperto sa origin deity. Ang paglinang ng ibang paraan ng paglilinang ay natural na nagbubunga ng dobleng resulta sa kalahati ng pagsisikap. Gayunpaman, kinailangan pa rin niyang gumugol ng 2 hanggang 3 taon bago niya mamaster ang unang antas. Gayunpaman, agad niyang naunawaan. Hindi nakapagsalita si Mateo habang sinasabi niya, "Sabi ko, Senyor, ang urgent ng oras, pwede ba tayong tumigil sa pag-aaksaya ng oras? Bilisan mo, ilabas mo ang 2 antas ng cultivation method sa likod at tingnan ko." Bagamat taglay ni Mateo ang Chaos Heaven Span Canon, ang unang 3 antas pa lamang ang kaya niyang linangin ngayon. Kung tungkol naman sa likuran, wala pa roon ang kanyang kaharian at natural lamang na hindi niya ito maintindihan. Dahil dito, sa wakas ay inilabas na ng matanda ang kabuuan ng 2 antas ng pamamaraan paglilinang sa likuran. Matapos sumulyap ng bahagya si Mateo, diretso siyang lumapit sa kristal na kaluluwa ng pinagmumula ng espiritu at nagsimulang magpino. Habang pinapanood si Mateo na pinuhin ang kaluluwa ng kristal na pinagmumula ng espiritu gamit ang 3 antas na Purple Extreme Heart Sutra, ang payat na matandang lalaki ay labis na nagulat. Anong klaseng sitwasyon ito? Nakita na dati ang alaalang potigrapya sa isang sulyap, ngunit hindi pa nakikita ang tagumpay sa isang sulyap. Sa isang sulyap pa lang, napagtagumpayan na niya ang malawak at malalim na Purple Extreme Heart Sutra, halimaw ba ang lalaking ito? Paano niya nagawa yun? Hahaha, talagang ang ayaw ng langit na mapahamak ang aking Purple Extreme Sect. Hindi ko inaasahan na pagkatapos ng hindi mabilang na taon, hinayaan pa pala nito ang aking Purple Extreme Sect na makahanap ng kahalili na hindi kayang tapatan ng langit. Sabi ng matandang lalaki sabay tawa ng malakas, habang ang kanyang namumugtong mga mata ay biglang nagliwanag. 1528. Pagkalipas ng 3 buwan, sa wakas ay napino ni Mateo ang isang bahagi ng kristal na kaluluwa ng pinagmumula ng espiritu. Ang impormasyon mula sa malaking bulwagang ito ay direktang bumuho sa kanyang karagatan ng kamalayan. Ang kontrolado ni Mateo ngayon ay 1/4 lamang ng bulwagang ito. Kung gusto niyang higit pang kontrolin ang Purple Extreme Hall, kailangan niyang linangin ang follow-up cultivation method. Ang paggamit ng Divine Essence Stone na ito ay nakakatakot din. Naiwan si Mateo na walang masabi dahil sa pagkamangha. Nagpakawala ng isang atake na Samire sa First Layered Heaven Divine Lord na minsang kinailangan niyang gumamit ng 50 milyong low-grade Divine Essence Stones. Ito ay halos katumbas ng buong net worth ng isang First Layer Heaven Divine Lord martial artist. Dahil si Mateo ay mayroong pagkakakilanlan bilang isang alchemist at ang kanyang lakas ay lubhang nakakatakot, ganoon siya kadaling nagkaroon ng ilang 10 milyong low-grade Divine Essence Stones. Ang mga ordinaryong martial artist, tulad ng kaharian ni Mateo, ay mayroon ng daan-daang libong Divine Essence Stones. Kailangang malaman ng isa, ang cultivation ng mga martial artist ay nangangailangan ng tulong ng mga Divine Essence Stone. Ang pagbili ng mga cultivation resources ay nangangailangan din ng mga Divine Essence Stone. Ito ay isang napakalaking consumable at hindi maaaring iligtas. Ito ay isa pa ring First Layer Heaven Divine Lord. Habang lumalakas ang kalaban, mas nakakatakot ang mga resources na nauubos. Bukod pa rito, ang mga mapagkukunang kailangan para sa paglipad ay lubhang nakakatakot din. Ang mga Divine Essence Stone na ginamit para sa isang araw na paglipad ng may pinakamataas na lakas ay aabot sa 1 milyong Divine Essence Stone. Sok-sok, para talaga sa mga mayayaman to. Reklamo ni Mateo. Gayunpaman, mabuti naman talaga iyon. Papuri ni Dustless. Senior, may paraan ba para mailigtas ang senior ng Purple Extreme Sect na ito? Tanong ni Mateo. Walang paraan para mailigtas.
Kahit ang isang mas makapangyarihang nilalang ay hindi kayang tiisin ang pananalanta ng panahon. Isa lamang itong kaunting banal na sentido. Matapos itong maselyuhan ng hindi mabilang na taon, halos maglaho na ito, malungkot na sabi ni Dustless. Ganoon na nga, sayang naman. Nanghihinayang na sabi ni Mateo. Nang bumalik si Mateo sa realidad, natuklasan niya na ang payat na matandang lalaki ay kasalukuyang sinusuri siya ng may pagtataka sa mukha. Senyor, maraming salamat. Pinagsalikop ni Mateo ang kanyang mga kamay at sinabing. Ngumiti ang matanda at sinabing, ako ang dapat magpasalamat. Ang matandang ito ay nabuklad ng hindi mabilang na taon, at ikaw ang nagpalaya sa akin. Ang makatagpo ng isang kahalili na tulad mo ay biyaya ng aking Purple Extreme Hall. Sa ganitong paraan, ang matandang ito ay makakaalis din ng mapayapa. Gulat na sabi ni Mateo, Senyor, ikaw. Ngumiti ang matanda at sinabing, ang kahulugan ng pag-iral ng matandang ito ay ang makahanap ng angkop na kahalili para sa Purple Extreme Hall. Ngayong lumitaw ka na, natural na hindi na kailangan pang umiral ang matandang ito. Ang ibig sabihin ng matandang ito ay gusto na niyang tapusin ang kanyang sarili. Ayon sa nasabi na, mayroon na lamang siyang kahit ilang taon para mabuhay. Pero ngayon, ayaw na niyang mabuhay pa. Habang nag-uusap, unti-unting naglaho ang figure ng matanda. Bata, ano ang pangalan mo? Tanong ng matanda. Magalang na sinabi ni Mateo, ang junior na ito ay si Mateo. Tumawa ng malakas ang matanda at sinabing, magaling. Napakagaling. Mateo, hindi mo bibiguin ang matandang ito. Tandaan, ang matandang ito ay tinatawag na ni Yesheng, ang huling sect master ng Purple Extreme Sect. Ngayon, sa wakas ay makakapagbayad na ang matandang ito para sa aking kasalanan. Pinanood ni Mateo ang kabilang panig na maging hindi mabilang na mga partikulo ng liwanag, at unti-unting naglalaho. Bumantong hininga siya at sinabing, Senior ni Yesheng, makakaasa ka, tiyak na dadalhin ng junior na ito ang Purple Extreme Sect sa mas mataas na antas. Nang marinig ito, ang mukha ni Yesheng ay nagpakita ng ginhawa at umalis ng may kasiyahan. Gumalaw ang isip ni Mateo, at lumitaw ito sa isang espasyo sa loob ng Purple Extreme Hall. Habang nakatingin sa mga artifact ng celestial deity na nakatambak na parang mga bundok, pakiramdam ni Mateo ay nananaginip siya. Sok, may tuturing na ba akong baguhan ngayon? Nandito na ang lahat ng kayamanan ng isang sekta. Sigaw ni Mateo nang may pabago-bagong emosyon. Mga pamamaraan ng paglilinang, mga pamamaraan ng pakikipaglaban, mga artifact ng celestial deity, mga divine essence stone. Ang mga cultivation resources na ito ay nakaimbak sa loob ng espasyong ito ayon sa mga kategorya, kaya pakiramdam ni Mateo ay parang nasa isang treasure vault siya. Ang mga low-grade divine essence stones pa lang ay umabot na sa 5 bilyon. Siyempre, tiyak na hindi ito ang orihinal na mga reserba. Bagamat ang Purple Extreme Hall ay palaging nasa isang selyadong estado, hindi ito nangangahulugan na hindi ito kumokonsumo ng mga divine essence stone. Napakaliit ng gastusing ito, ngunit hindi nito kayang tiisin ang paglipas ng panahon. Malamang, noong panahong tinatakan ni Yesheng ang Purple Extreme Hall, ang bilang ng mga divine essence stone na kontrolado ay talagang nakakatakot. Ngayon, ang 5 bilyong ito ay malamang na isang maliit na bahagi lamang ng noon. Sa 5 bilyong ito, kaya nitong lipulin ang kahit man lang 100 first-layered Heaven Finlord existences. Siyempre, ang kailangan muna ay akitin ang kabilang panig papunta sa Purple Extreme Hall. Ang killing array ng Purple Extreme Hall ay maaari lamang ma-activate sa loob ng bulwagan. Sok, hindi nakapagtataka na ang Blood Yama Hall ay dumaan sa napakaraming problema. 50 hanggang 60 mababang uri ng Divine Lord Mystic Treasures. Kung malalaman ito ng labas na mundo, siguradong pasabog iyon. Sa loob ng isang maliit na espasyo, tahimik na nakasabit ang 50 hanggang 60 mababang uri ng mastiko na kayamanan ng Divine Lord, na pumupukaw sa puso ng mga tao. Si Mateo lang din iyon. Kung iba pa iyon, malamang mababaliw na sila. Mga kayamanang mastiko na walang kapantay ang halaga, mga 50 hanggang 60 piraso ang nasa loob ng dumating ang mga ito. Isa lamang itong napakalaking figure.
Ang halaga ng isang mystical na kayamanan ng Divine Lord ay hindi bababa sa 10 bilyon din. Ang pagkakaroon ni Mateo ng kayamanang 560 bilyon ang sabay-sabay. Hindi pa nito kasama ang halaga ng iba pang mga pamamaraan ng cultivation at martial techniques. At ito pa rin ang presyo sa merkado. Sino ang magiging hanggal para ibenta ang mga mystical na kayamanan ng banal na Panginoon? Kaya naman, ang presyo ng isang mystical na kayamanan ng isang banal na Panginoon ay kadalasang mas mataas ng ilang beses kaysa sa presyo sa merkado. Kontento pa rin si Mateo dahil sa nakuha niyang profound yellow cauldron noon. Pero hindi niya inaasahan na sa isang kisap mata, mahuhulog siya sa karagatan ng isang Divine Lord mystical treasure. Gayunpaman, ang mga mystical na kayamanang ito ng banal na Panginoon ay kadalasang mga sable, sibat, espada, at halberd, pangunahin na ang mga sandatang ito. Mayroon pang ang maliit na bilang ng mga auxiliary type. Ngunit wala naman talagang mga medicinal cauldron. Ang mga mystic treasure ng mga medicinal cauldron ng banal na Panginoon ay isang bihirang bagay noong una pa lamang. Isa lamang itong napakahalagang kayamanan para sa mga alchemist. Bukod pa rito, bawat alchemist ay lubhang mayaman. Kaya naman, ang presyo ng mga kalderong panggamot ay hindi maaaring husgahan ng may sentido komon. Ang profound yellow cauldron ay sadyang may demand ngunit walang supply. Maingat na sinuri ni Mateo ang mga mystical na kayamanang ito ng banal na Panginoon. Gumalaw ang kanyang isipan, isang mahabang espada ang lumipad sa kanyang kamay. Espada ni Junie, Hindi naman masama, ikaw yan. Naglaro ng kaunti si Mateo at labis siyang nasiyahan sa espadang ito. Ang Evil Extermination Sword ay medyo hadlang na sa kasalukuyang Mateo. Kapag nakikipaglaban sa ilang mga henyo, maraming tao ang gumamit ng mga artifact ng celestial deity. Si Mateo ay nasa napakalaking kawalan. Tiningnan ni Mateo ang mga mystical na kayamanan ng banal na Panginoon, tanging ang Junie Sword na ito ang pinakaangkop para sa kanya. Gamit ang Junie Sword na ito, ang lakas sa pakikipaglaban ni Mateo ay tataas pa rin sa mas mataas na antas. Tutal, kahit sa mga powerhouse ng Divine Lord Realm, halos wala ni isa ang kayang gumamit ng mga mystical treasure ng Divine Lord. Hindi mo pa rin lubos na mapapaganda ang Purple Extreme Hall sa ngayon. Ang tunay na magagandang bagay ay dapat nasa mas mataas na antas ng espasyo. Ang kaunting kayamanang ito ay maliit na piraso lamang para sa isang sekta ng True God na nasa pinakamataas na antas, sabi ni Dustless. Nagliwanag ang mga mata ni Mateo at sinabi niya, may katuturan. Pero, mayroon na bang mga sekta, ganitong uri ng pag-iral, ang Heavenspan World noon? Umiling si Dustless at sinabing, hindi ko alam. Masyado nang matagal ang panahon na umiral ang Heavenspan World. Walang nakakaalam kung ano ang hitsura ng sinaunang panahon. Marahil bago pa man mabuo ang kasalukuyang kaayusan, maaaring nagkaroon na ng napakaraming sekta ang Heavenspan World. Ang ganitong uri ng bagay, marahil ay tanging mga transcendent na emperador sa langit at mga ninuno ng Dao, ang mga ganitong uri ng pag-iral, ang makakaalam. Ganoon din yun, di ba? Kung gayon, malamang na mahihirapan ang pagtatatag ng isang sekta, walang magawang sabi ni Mateo. Kung si Mateo ay magtatatag ng isang sekta ngayon, walang dadang sisirain nito ang umiiral na kaayusan. Sa oras na iyon, tiyak na siya ang magiging target ng galit ng publiko. Sa loob ng maikling panahon, ang pangakong ginawa niya kay Niesheng ay malamang na hindi matutupad. 1529. Lilian, lahat ng ito ay salamat sa iyo. Ngayon, ikaw ang dahilan kung bakit ako ipinadala rito kasama mo. Isang masungit na Panginoon ng mga demonyo ang kasalukuyang walang humpay na nagrereklamo kay Lilian. Walang pakialam si Lilian at hindi rin ito pinabulaanan. Alam niyang mali ang lahat ng sinabi niya ngayon. Pero maaari ba itong isisi sa kanya? Kahit sina Lord Heavenstar at Lord Andy ay hindi makakita sa kabila ng mga kapintasan, paano niya ito makikita? Sino ang mag-aakala na ang isang tao ay kayang magbalat kayo bilang isang demonyo ng perpekto? Tiningnan ni Hanmo ang eksenang ito ng may pagmamalaki sa mukha at hindi nagsalita. Nagalok siyang magpaiwan. Napakalalim ng hinanakit ni Hanmo kay Mateo. Habang iniisip ang walang kapantay na arrogant na itsura ni Mateo, siya ay nasusuka mula ulo hanggang paa.
Ngayon, maaari na niyang paluhudin si Mateo sa harap niya upang magmakaawa. Paano niya hahayaang makaligtaan ang pagkakataong ito? Sige, Gentry. Tumigil ka na rin sa pagrereklamo. Gusto mo bang sabihin kung sino ang pinakanamumuhi sa batang iyon ngayon, si nakababatang Ate Lilian? Hindi ka ba sang-ayon, nakababatang Ate Lilian? Biglang nagsalita si Hanmo. Medyo nagulat na tumingin si Lilian kay Hanmo at tumango, tama ang sinabi ni Brother Hanmo. Sana ay kaya kong lumunin ang hilaw niyang laman ngayon din para mailabas ang puot sa puso ko. Hanggat lumalabas ang baliw na iyon, ipapaalam ko sa kanya ang tinatawag na tadhana na mas masahol pa sa kamatayan. Habang nagsasalita siya, may naramdaman si Lilian at tumingin sa direksyon ng mga guho. Nabigla rin si Hanmo at sinabing, ang array formation. Nawala. Nagulat muna ang tatlong tao, ngunit agad ding nagpakita ng matinding tuwa. Sa loob ng mga sinaunang guho na ito, malinaw na maraming nakatagong kayamanan. Kahit na isang mystical na kayamanan lang mula sa Fiend Lord ang makuha nila, napakalaking ani rin iyon. Biglang kumunot ang noo ni Lilian at sinabi niya, may mali. Ayos lang ang array formation na ito, kaya paano ito nawala? Maaari kayang isang scam. Nakaramdam din si Hanmo na medyo kakaiba ito. Matapos magmuni-muni sandali, biglang nagliwanag ang kanyang mga mata at sinabi niya, malamang, ang mana sa sinaunang mga guho na ito ay nakuha na ni Source Knight na punk na iyon. Kaya naman mawawala ang array formation. Habang nagsasalita palapit dito, tumawa siya ng mabagsik at sinabing, basta't mahuli natin ang batang yan, lahat ng kayamanan ay magiging atin. Nagningning din ang mga mata ng dalawa pang tao, na nagpapakita ng walang kapantay na nakakapasong mga tingin. Alam nilang 8 rounds lang ang nalagpasan ni Fred at nakakuha na siya ng mababang uri ng Mystic Treasure ng Divine Lord. Nakaraos si Mateo sa 18 rounds at nanatili rin sa loob ng bahay ng 3 buwan. Ang manang nakuha, ang pag-iisip pa lang tungkol dito ay nakapagpasaya na sa mga tao. Biglang nagsalita si Lilian, 2 kuya ko, kung kakaunti lang ang mga kayamanan, wala nang gugustuhin si Lilian. Kung maraming kayamanan, ang hinihiling lang ni Lilian ay isang mistikong kayamanan ng isang Fiend Lord para makasama ko. Ang natitira ay mapupunta sa 2 nakatatandang kapatid, ayos lang ba? Matalino si Lilian, gumagawa ng mga konsesyon para makakuha ng kalamangan. Ibinaba na niya ng husto ang kanyang saloobin at isang mystical na kayamanan na lang ang hiniling niya para sa Fiend Lord. Hindi naman talaga maituturing na samobra ang kahilingang ito. Kung hindi, kung sakaling magkaroon ng alitan ng 3 tao, malamang ay wala na siyang maisasagot. Nagpalitan ng tingin ang 2 tao kay Hanmo at tumango, walang problema, hindi naman kalabisan ang kahilingang ito. Kung hindi maraming kayamanan, wala rin tayong makukuha kahit isa. Kailangang iharap lahat sa bulwagan. Kung marami man, walang dahilan para sa matinding kritisismo para ilihim natin ang ilang piraso. Kung gayon, Terra. Pumasok na tayo agad. Sabi ni Gentry. Ngumiti si Hanmo at sinabing, para saan ka magmadali? Hindi ba tayos lang na umupo at maghintay dito? Nakuha na ng batang iyon ang mana, hindi kaya't ayaw pa rin niyang lumabas. Nagliwanag ang mga mata ni Gentry at nakangiting sinabi, may katuturan yan. Nagtinginan ng 3 at ngumiti, saka agad na nawala sa kanilang kinatatayuan. Hindi nagtagal, isang figure ang dahan-daang lumitaw sa pasukan ng bulwagan. Sino kaya ito kung hindi si Mateo? Pagkalabas, si Mateo ay lumitaw na napakaingat, binunot ang Junie sword ng may mapagmatsyag na tingin. Nang makita ng 3 taong nagtatago sa kawalan si Lilian ang eksenang ito, paano pa sila makakatagal? Direktang nagpakita sila sa paligid ni Mateo. Gabi na pala ng Master Source, ang tagal nating hindi nagkita. Sabi ni Hanmo na may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti. Pero malamig na sinabi ni Lilian, Source Knight, niloko mo ako ng husto. Ngayon, pagsisisihan mo na ipinanganak ka sa mundong ito. Nagbago ang ekspresyon ni Mateo, mabilis na gumalaw ang kanyang katawan, diretsyong tumakbo papasok sa tahanan. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lilian at sinabi niya, tumatakbo. Kaya mo bang tumakbo? Habang sinasabi niya, ikinumpas ni Lilian ang isang kamay. Isang makapangyarihang kapangyarihan sa mundo ang agad na bumalot kay Mateo. Akala niya ay walang sapat na kalayaan si Mateo para lumaban sa harap ng world power. Sino ang mag-aakala na direktang binaliwala ni Mateo ang kapangyarihan niya sa mundo at sumugod sa mga guho?
Nagbago ang ekspresyon ng tatlong tao. Hindi nila inaasahan na ganito pala kagulo si Mateo. Habulin mo siya. Nagpalitan ng tingin ang tatlong tao, at agad na nagdesisyon. Dahil sa babala na ito tungkol sa kalaban, malamang na hindi nalalabas si Mateo. Alinman sa dalawa, nawala na ang array formation, ano pa ang kailangan nilang ikatakot? Swoosh! 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 Tatlong figure ang nakasunod kay Mateo, papasok sa mga guho. Sinundan ng tatlong tao si Mateo, ang kanilang bilis ay napakabilis. Bigla, may malabong tanawin sa harap ng kanilang mga mata, pagpasok nila sa loob ng isang malaking bulwagan. Walang patutunguhan ang malaking bulwagang ito, wala nang matatakbuhan si Mateo. Ngumisi si Lilian at sinabing, tumakbo ka. Hindi ka ba marunong tumakbo? Ngumiti rin si Hanmo at sinabing, Master Source Knight, 3 buwan na tayong hindi nagkikita, hindi ba't maganda ang lumabas para mag-alala tungkol sa mga nakaraang panahon? Para saan ang pagtakbo? Pero dumilim ang ekspresyon ni Gentry at sinabi niya, Bata, ibigay mo ang lahat ng kayamanang nakuha mo at gagawin kong madali ang lahat para sa iyo. Ngunit pagpasok sa bulwagan, nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Mateo. Ang dating tensyon at pagbabantay ay halos nawala na. Ang pumalit dito ay ang hindi maipaliwanag na katahimikan. Ang katahimikan ng pagiging kontrolado ang lahat. Pag-alala sa mga nakaraang araw sa labas, hindi ganyan ang paraan ng pagtrato sa mga bisita. Kaya nga, inimbitahan ko kayong 3 na pumasok. Ngayon, pwede na nating pag-usapan ang mga nakaraang araw, sabi ni Mateo nang may bahagyang ngiti. Nagbago ang ekspresyon ng 3 tao at malamig na nagsalita si Lilian, anong ibig mong sabihin? Hey! Tinatakot mo ba tayo? Bata, sa layo natin ngayon, basta't igalaw ko ang daliri ko, patay ka. Sabi ni Hanmo nang may malamig na ngiti. Ngumiti rin si Mateo at sinabing, ganoon ba? Hindi ko na kailangang igalaw ang isang daliri at mamamatay ka na. Nang marinig ito ni Hanmo, hindi niya napigil ang humagalpak ng tawa at sinabing, lumaki talaga ang Hallmaster na ito na takot. Kung gayon, gusto kong tingnan kung mas mabilis kung hindi ka kikilos, o ako ang mas mabilis kumilos. Walang kahit kaunting takot si Mateo at sinabing may bahagyang ngiti, kung gayon ang ibig mong sabihin ay. Hindi mo na kailangang alalahanin ang mga nakaraang araw. Biglang naging mabangis ang ekspresyon ni Hanmo at sumigaw siya ng malakas, alalahanin mo ang tiyuhin mo. Wawasakin ka ng Hallmaster na ito ngayon din. Pagkatapos magsalita, isang nakatakot na aura ang kumalat. Talagang itinuro ni Hanmo si Mateo. Ngunit sa oras na ito, isang mas nakakatakot na aura ang biglang pumuno sa malaking bulwagan. 3 guhit ng umaagos na liwanag ang bumaba mula sa langit, direktang bumabagsak patungo sa 3 tao. Hindi pa nahuhulog ang kapangyarihan ni Hanmo sa mundo. Sa ilalim ng nakapangangilabot na agos ng liwanag na ito, wala siyang kahit kaunting lakas para lumaban at direktang nalipol ng hindi man lang sumisigaw. 3 makapangyarihang Fiendlord ang winasak ng Purple Extreme Hall ng ganito kabilis. Walang ekspresyong tiningnan ni Mateo ang eksenang ito at bumantong hininga, ang 150 milyong Divine Essence Stones ko, ilang Spirit Medicines kaya ang mabibili nito. Kalimutan mo na yan, hindi pwedeng magtagal sa lugar na ito, mabuti pang umalis ka muna. Dam Ugong. Ang walang kapantay na pagkalaki-laking sinaunang mga guho ay mabilis na lumiit, na nagpayanig sa mga bundok. Sa wakas, ang Purple Extreme Hall ay naging parang alikabok lamang at umikot palayo patungo sa direksyon ng sangkatauhan. 1530. Sa labas ng mga guho, tahimik na lumitaw ang 2 figure. Ang 2 taong ito ay sina Andy at Heavenstar na umalis at bumalik. Pagkatapos ng ilang buwang pahinga at pagpapagaling, medyo bumuti na ang mga pinsala ni Heavenstar. Ngunit ang pinsalang dulot sa kanya ng Soul Suppressing Pearl ay napakalaki. Kung wala ang 30 hanggang 50 taon, makakalimutan niya ang pagbangon. Lumitaw ang 2 tao rito dahil nawalan sila ng komunikasyon kay Lilian at sa iba pa. Habang nakatingin sa mga walang laman na bundok, ang mga mata ng 2 tao ay nagpapakita ng matinding pagkabigla. Hindi ko inaasahan na ang mga sinaunang guho na ito mismo ang pinakamahalagang kayamanan. Ang mga mata ni Andy ay puno ng panghihinayang.
Kung matagal na niyang alam na ganito ang mangyayari, magbabantay siya rito ng hindi gumagalaw at hindi hahayaang makatakas ang Purple Extreme Hall. Patuloy din ang pagkibot ng mga sulok ng bibig ni Heaven Star at nagngangalit ang mga ngipin niya, walang ideya ang batang iyon kung gaano karaming benepisyo. Gusto ko siyang durugin ngayon din. Ang Heaven Star ang may pinakamalaking pagkalugi. Ang sumpa ng kaluluwang dugo na pinaghirapan niya ng husto ay tuluyan ng nawasak. Masipag pa nga niyang ibinigay ang Profound Yellow Cauldron kay Mateo para lang mapaluguran siya ni Mateo. Sa wakas, nilamon pa nga siya ng Soul Suppressing Pearl, halos mamatay na siya. Ngayon, natuklasan din niya na inilipat ni Mateo ang buong guho. Paano siyang hindi magagalit? Power! Habang iniisip ang mga kasuklam-suklam na aspeto na nagpulala sa kanyang mga pinsala, samukha si Heaven Star ng isang subo ng matandang dugo. Sumulyap si Andy sa kanya ng may kaawa-awang sabi at bumaantong hininga, may problema ngayon. Wala talagang paraan para malaman ang pinagmula ng batang ito. Bigla na lang lumitaw ang pangalang ito noong Source Night. Ngayon, wala na siya. Wala na rin tayong ulo o buntot kung gusto natin siyang subaybayan. Pagkarinig sa mga salita ni Andy, muntik nang isuka ni Heaven Star ang isa na namang subo ng matandang dugo. Wala nang mas nakakalungkot pa rito. Hindi niya nga alam kung sino ang kanyang kalaban. Pwede ba na? Pakakawalan na lang natin siya ng ganito na lang. Nag-aatubiling sabi ni Heaven Star. Malamig na ngumiti si Andy at sinabing, pakawalan mo siya. Paano nangyari iyon? Dahil sa napakalaking kawalan na dinaranas mo, sa tingin mo ba ay papakawalan din siya ni Lord Hallmaster? Relax ka lang, kahit wala pang balita tungkol sa kanya sa ngayon, ang isang henyo na tulad niya, ay hindi may tatago ang liwanag. Paano malilibing sa alikabok ang isang alchemist na may kakayahang magpagana ng Great Tao Heavenly Melody? Malayong malayo ang kasaganaan ng lungsod ng imperyo sa kung ano ang maihahambing sa mga kabiserang lungsod. Wala ring sino man ang may kwalifikasyon para makapasok. Ang pagpasok sa imperial na lungsod ay nangangailangan ng pagbabayad ng mga Divine Essence Stone. Tiningnan ni Mateo ang mga presyong malinaw na nakalagay sa mga tarangkahan ng lungsod at hindi mapigil ang kiligin ang mga sulok ng kanyang bibig. Pansamantalang token na pang 10 araw, 500 mababang uri ng Divine Essence Stones. Pansamantalang token na pang 1 taon, 5,000 mababang uri ng Divine Essence Stones. Pansamantalang token na pang 10 taon, 50,000 mababang uri ng Divine Essence Stones. 100 taong pansamantalang token, 500,000 mababang uri na Divine Essence Stones. Permanenteng token, 50 milyong mababang kalidad na Divine Essence Stones. Sa loob ng imperial na lungsod, ang mga taong walang mga identidad ay direktang papaalisin. Kapag nag-expire ang token, ang mga taong maiiwan ay direktang lilipulin. Hindi kayang bayaran ng mga ordinaryong martial artist ang presyong ito. Ang kabuuang net worth ng isang Origin Deity Realm martial artist ay 1,000,000 low-grade Divine Essence Stones lamang. Nangangahulugan din ito na ang isang makapangyarihang Origin Deity Realm na gumagastos ng lahat ng kanyang ari-arian ay maaari lamang manatili sa lungsod ng imperial sa loob ng ilang daang taon. Ilang daang taon ay parang isang pitik lang ng daliri para sa isang makapangyarihang Origin Deity Realm. Bukod pa rito, ang paggastos ng napakaraming Divine Essence Stones ay parang pagbili lang din ng Identity Token. Para mabuhay sa lungsod ng imperyo, kailangan pa ring makahanap ng matutuluyan. Isa rin itong malaking gastos. Kaya naman, sa pagnanais na manatili sa lungsod ng imperyo, kailangan ng isang tao na patuloy na kumita ng pera. Pero kahit na napakamahal nito, hindi mabilang ang mga makapangyarihang nilalang na dumagsa rito na parang mga pato. Ang lungsod imperial at ang kabisera ay dalawang magkaibang konsepto. Sa simula ng pagtatatag ng bawat lungsod ng imperyo, malalaking pormasayo ng pagtitipon ng mga espiritu ang itatayo sa ilalim ng lupa. Ang espiritual na enerhiya sa mga lungsod ng imperyo ay labis na sagana. Sa pananatili rito, kahit hindi mo sinasadyang linangin, ang bilis ng paglago ng banal na asensya ay maihahambing din sa mga kabiserang lungsod. Kaya naman, kahit na mas mahal ang identity token na ito, mananabik pa rin ang mga tao sa lugar na ito.
At ang mga Divine Essence Stone na kinokolekta bawat taon ng City Lord Manor ng Imperial na lungsod ay isang astronomical na figure. Susunod. Tamad na sabi ng gwardya ng lungsod na nagtitinda ng mga token. Isang 200 taong token ng pagkakakilanlan, malamig na sabi ni Mateo. Tumaas ang kilay ng gwardya ng lungsod at tumingin kay Mateo nang may pagtataka. Mayaman. Kapag bumibili ng mga pansamantalang token ng pagkakakilanlan, karamihan ay mga 1 taon o 10 taon. Ang 100 taong panahon ay talagang napakamahal. Hindi ito kayang bayaran ng karaniwang tao. Ramdam ni Mateo ang kayamanan ng espiritual na enerhiya ng lungsod ng imperyo. Medyo naantig siya dahil dito. Kung kaya niya lang, plano niya sanang tumira rito. Ang 1,000,000 Divine Essence Stones ay isang maliit na patak lamang para sa Mateo na may hawak na 5 bilyong dolyar. Sok. Wala akong ideya kung sinong amo ng kabisera ito, napakayaman naman. Hay nako, ang buhay ng isang makapangyarihang tao ay laging nakakainggit. Nakakadiri talaga ang pagkukumpara ng tao sa tao. Kung marami lang sana akong pera, ang saya sana nito. Sumulyap ng malalim ang gwardya ng lungsod kay Mateo at inabot ang 2 token dito. Tinanggap ni Mateo ang token ng walang pakialam at umalis. Hey! Isa na namang mainitan ang ulo. Sa tingin mo, ilang araw pagkatapos makapasok sa lungsod, paglalaroan siya ng mga tao hanggang mamatay, natatawang sabi ng gwardya ng lungsod sa kasama niya. Haha, hindi naman natin kailangang ipag-alala yan. Basta't hindi naman masyadong magdudulot ng gulo, ayos lang, natatawang sabi ng kasama niya. May mapangasar na tingin ang 2 tao nang makita nilang paalis na si Mateo. Kakapak lang ni Mateo sa mga pintuan ng lungsod at isang grupo ng mga lalaki sa tabi ng kalsada ang lumapit upang bumati. Hey! Mukhang hindi pamilyar ang nakababatang kapatid na ito, unang beses ko lang makapasok sa lungsod, di ba? Gusto mo ba ng gabay o hindi? Ako nga pala si Afor. Hindi naman sa nagyayabang ako sa iyo, ang mga pangunahing kalye at maliliit na eskinita ng Heavenly Eagle Imperial City na ito, wala ni isa ang hindi ko pamilyar. Isang araw ay kailangan lang ng 10 piraso ng Divine Essence Stones, tapat din sa mga matatanda at maliliit na bata. Kuya, huwag mo siyang pakinggan na nagsasalita ng walang kabuluhan. Ako, si Jose, ang may alam sa lahat ng bagay dito. Kapatid, hayaan mo akong maging gabay, garantyahan mo ang iyong kasiyahan. Isang grupo ng mga lalaki ang nag-aagawan ng salita, at pinalibutan nila si Mateo sa gitna. Masyadong malaki ang hangganan ng lungsod ng imperyo. Hindi ito ang magiging pamilyar sa loob ng 2 o 3 araw. Maraming tao ang naging lubos na pamilyar sa isang maliit na rehiyon pagkatapos ng 1 taon na pananatili rito. Sa makatuwid, isinilang dito ang pagiging gabay, ang hanap buhay na ito. Nang unang pumasok ang mga bagong dating sa lungsod, hindi nila alam ang kanilang daan. Hinanap ni Mateo si Little Fatty. Kung walang gabay na gagabay sa kanya, malamang na kailangan niyang lumihis ng ilang direksyon. Sumulyap si Mateo at direktang naghagis ng 10 piraso ng Divine Essence Stone sa Afor na iyon at malamig na sinabi, kung gayon, dalhin mo ako sa Myriad Treasure Tower. Mukhang napakatuso ng Afor na ito, at matalas din ang reaksyon niya. Kung siya ang manggenguna, marahil ay makakaiwas ito sa malaking problema. Kaya naman, siya ang pinili ni Mateo. Tinanggap ni Afor ang mga Divine Essence Stone at sinabing may nasasabik na tingin, sige. Pagkatapos mag-usap, inilabas ni Afor si Mateo. Ang iba pang mga lalaki ay nagpakita ng dismayadong mga tingin. Ngunit pagkatapos makalayo ang 2 tao, nagsimula silang mag-usap. Napakalaki at matabang tupa. Hindi man lang siya commandant at kumuha ng 1,000,000 Divine Essence Stones. Afor, ang tuso naman ng punk na ito. Sandali lang siyang nagpabeya at nanguna ulit. Tapos na ang trabahong ito, Afor, malamang hindi na kailangan pang lumabas at magtrabaho ng batang ito ng pansamantala. Umalis na si Mateo at natural lang na hindi niya marinig ang mga usapan ng mga taong ito. Kasalukuyang ipinakikilala ni Afor kay Mateo ang mga lokal na kaugalian at kasanayan ng lungsod ng imperyo habang may laway na kumakalat kahit saan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.